Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, habang nakikinig ka sa kwentong ito, may isang alaala kang biglang bumalik. Alaala ng isang ina, lola, o taong minahal ka ng walang hinihinging kapalit. Kaya bago magsimula ang lahat, huminga ka muna ng malalim dahil ang istoryang ito ay tungkol sa isang nanay na ibinigay ang buong buhay niya para sa mga anak, ngunit sa bandang huli, siya pa ang itinuring na pabigat. Sa maliit na bayan ng San Isidro Norte, kilala ng marami si Aling Celestina Mabunga bilang babaeng halos hindi na natutulog. Hindi siya mayaman, hindi rin siya nakapagtapos ng mataas na pag-aaral, pero sa kamay niya, nabubuhay ang telang patay. Sa lumang makinang depadyak na minana pa niya sa kanyang ina, nakakagawa siya ng mga uniforme, saya, barong pambata, kortina, punda, at minsan pa nga'y simpleng damit pangkasal ng mga babaeng walang kakayahang magbayad sa mamahaling mananahi. Aling Celestina, pasensya na po ha, kulang pa ang bayad ko, sabi noon ng isang dalagang ikakasal na nangingilid ang luha habang sinusukat ang puting damit na tinahi ni Celestina. Ngumiti lang si Celestina habang may karayom sa bibig at metro sa leheg. Hiha, ang mahalaga, maayos kang haharap sa altar. Bayaran mo na lang kapag kaya mo na. Hindi naman mauubos ang tela sa mundo, pero ang araw ng kasal, minsan lang dumadaan. Ganyan si Celestina. Kahit siya mismo ay kinakapos, marunong pa rin siyang magbigay. Madalas siyang sabihan ng kapitbahay niyang si Aling Belen na masyado siyang mabait. Celestina, sa sobrang bait mo, baka ikaw na ang maubos, wika ni Aling Belen habang nag-aabot ng isang tabong mainit na kape isang madaling araw. Mahinang tumawa si Celestina. Ayos lang akong maubos, Belen, basta mapuno ang tiyan ng mga anak ko. Tatlo ang tunay na anak ni Celestina sa namayapan niyang asawang si Donato Mabunga. Ang panganay ay si Roldan, seryoso ang muka at laging mataas ang pangarap. Sumunod si Maribel, magandang bata, ngunit maagang natutong mahiya sa luma nilang bahay at sa simpleng trabaho ng ina. Ang bunso naman ay si Trixon, madaldan, maporma at laging gustong mapangsin ng ibang tao. Noong buhay pa si Donato, masaya ang maliit nilang pamilya kahit salat sa pera. Si Donato ay nagtatrabaho sa palaisdaan, nangingisda ng madaling araw at nag-uuwi minsan ng bangus, tilapia o hipon na hindi na naibenta. Tuwing gabi, habang nananahi si Celestina, nakaupo naman si Donato sa sahig kasama ang mga anak, kinukumpuni ang sirang laruan o gumagawa ng maliit na saranggola. Mga anak, madalas sabihin ni Donato, "Huwag ninyong ikahiya ang hirap. Ang dapat ikahiya ay ang yumaman ka nga pero nakalimutan mo kung sino ang bumuhat sa'yo noong wala ka pang kaya." Hindi alam ni Celestina na ang linyang iyon ay magiging sumpa sa kanyang buhay dahil balang araw, ang mismong mga anak na nakirinig niyon ay sila ring makakalimot. Namatay si Donato sa isang aksidente sa palaisdaan, isang maulang gabi. Nadulas siya sa lumot na bahagi ng tulay habang may buhat na mabigat na lambat. Sinubukan pa siyang isugod sa maliit na ospital sa bayan pero pagdating ni Celestina roon, malamig na ang kamay ng asawa. Hindi siya umiyak agad. Nakatingin lang siya sa mukha ni Donato habang nakahiga ito, parang natutulog lamang. Nang marinig niya sa likuran ng iyak ni Maribel at ang tanong ni Trixon na, "Nay, wala na ba si tatay?" Doon gumuho ang mundo niya. Mula noon, si Celestina na ang naging tatay at nanay. Umaga, naglalaba siya sa kapitbahay. Tanhali, nagluluto ng kakanip para ibenta sa palengke. Gabi, nananahi hanggang mamula ang mata at mangalay ang paa sa pagpadyak. Hindi niya pinapakitang pagod siya sa mga anak. Kapag kumakain sila, inuuna niya ang kanin at ulam sa plato ng tatlo, saka siya kukuha ng tira. "Mama, bakit konti lang ang kinakain mo?" Minsang tanong ng batang Roldan habang hawak ang tinidor. "Busog pa ako anak," sagot ni Celestina. Pero ang totoo, tubig at kape lang ang laman ng tiyan niya. Sa bawat kasinungalingang sinasabi niya para hindi mag-alala ang mga anak, may kuunting bahagi ng katawan niya ang bumibigay. Sumakit ang kanyang likod, nanlabo ang mata, nangalay ang tuhod. Ngulit para sa kanya, kung kapalit naman yun ay maipag-aaral niya sina Roldan, Maribel at Trixon, handa siyang tumanda ng mas maaga. Isang gabi, habang pauwi siya sa simbahan matapos mag-alay ng kandila para kay Donato, may narinig siyang mahinang iyak sa gilid ng lumang kampanaryo.
Akala niya kuting, ngunit nang lapitan niya, isang sanggol ang nakita niya. Nakabalot sa basang kumlot, may maliit na rosaryo sa dibdib. Dali-dali niyang itong binuhat. "Diyos ko, sino ang nag-iwan sa'yo rito?" Walang sumagot. Umiiyak lang ang sanggol, gutom at nanginginig sa lamig. Tinakbo ni Celestina ang bata pa uwi kahit masakit ang kanyang tuhod. Pagdating sa bahay, nagulat sina Roldan, Maribel at Trixon. "Nay, kaninong bata yan?" tanong ni Maribel. "Hindi ko alam," nanginginig na sagot ni Celestina. "Pero simula ngayong gabi, hindi na siya mag-iisa." Tinawag niyang Savio ang bata dahil sabi ni Father Elpidio, ang ibig sabihin nun ay parang tagapagligtas. Noong una, tanggap naman ng mga anak niya ang sanggol. Natutuwa pa si Trixon kapag ngumingiti ito at si Maribel minsan ang nagpapalit ng lampin. Ngunit habang lumilipas ang taon, unti-unting nagbago ang lahat. Si Savio ay lumaking tahimik, masunurin at maalaga. Kapag nakikita niyang pagod si Celestina, siya mismo ang kumukuha ng pamaypay. Kapag may dumating na tela, siya ang nagbubuhat. Kapag may customer na naninigaw dahil hindi pa tapos ang pinapatahi, siya ang humaharap ng magalang. "Pasensya na po, puyat lang po si nanay. Tatapusin niya rin po yan," sabi ni Savio kahit bata pa. Napapansin iyon ng mga kapitbahay. "Celestina," sabi ng mangkwiri ko, isang matandang karpinterong kapitbahay nila. "Itong si Savio parang tunay na tunay mong anak, marunong tumanaw ng utang na loob." Ngumiti si Celestina habang hinahaplos ang ulo ni Savio. "Anak ko naman talaga siya, kwiri ko. Hindi man galing sa tiyan ko, sa puso ko siya lumaki." Ngunit ang mga salitang iyon ay parang tinik sa dibdib ni Roldan, Maribel at Trixon. Noong mga bata pa sila, hindi nila ito maintindihan. Pero habang tumatanda sila, lalong lumalaki ang inggit. Para sa kanila, bawat papuri kay Savio ay bawas sa halaga nila bilang tunay na anak. Si Roldan, nang makatapos ng kurso may kinalaman sa real estate, naging ahente ng lupa. Natuto siyang magsalita ng formal, magdala ng folder at makipagkamay sa mga taong may pera. Kapag umuuwi siya, halatang naiinis siya sa amoy ng tela, pawis at lumang kahoy sa bahay nila. "Nay," sabi niya isang hapunan, "dapat ibenta na natin itong bahay at lupa. Nasa magandang pwesto tayo, malapit sa kalsada. Sayang lang kung tirahan lang." Tumigil sa pagsandok ng kanin si Celestina. "Anak, dito tayo binuo ng tatay ninyo. Dito kayo lumaki. Paano ko ibebenta ang lugar na pinagpawisan ng ama ninyo?" Napairap si Maribel na noon ay may nobyo ng kontraktor na si Gervasio Linatok. "Nay, alaala lang yan. Hindi nakakabayad ng bills ang alaala." "Tama si ate," dagdag ni Trixon habang hawak ang cellphone. "Kung ibenta natin to, makakakuha tayo ng bagong bahay. Mas maganda, mas sosyal, hindi yung mukhang panahon pa ng hapon." Tahimik na nakikinig si Savio sa gilid. Naghugas siya ng kamay, lumapit sa mesa at mahinahong sumitaw. "Kuya, ate, hindi naman masamang mangarap ng mas maayos na bahay. Pero kung ayaw ni nanay, dapat respetuhin natin. Siya ang naghirap dito, hindi tayo." Biglang tumalim ang tingin ni Roldan. "Ikaw, huwag kang makikialam. Hindi ka naman tunay na mabunga." Parang may humampas na malamig na hangin sa loob ng bahay. Napatingin si Celestina kay Roldan. "Roldan," mahina ngulit matigas niyang sabi, "huwag mong sasabihin yan sa kapatid mo." "Kapatid?" Natatawa si Maribel. "Nay, ampun siya. Kahit anong sabihin mo, iba pa rin ang dugo." Napatayo si Celestina. Kung dugo lang ang batayan ng pagmamahal, bakit siya ang unang nakikita kapag nahihilo ako? Bakit siya ang nagdadala ng tubig kapag inuubo ako? Bakit siya ang gumigising sa gabi kapag sumasakit ang dibdib ko? Walang nakasagot. Pero mula noon, lalong lumalim ang pagitan nila. Lumipas pa ang ilang taon. Si Maribel ay nagpakasal kay Gervasio Linatok, isang lalaking laging mabango, laging may suot na relo, at laging may ngiting hindi umaabot sa mata.
Sa unang tingin, magalang siya kay Celestina. Tinatawag pa niya itong nanay. Ngulit kapag wala ng ibang tao, ramdam ng matanda ang lamig ng trato nito. Nanay Celestina, sabi ni Gervasio isang hapon habang nakabukas ang folder sa mesa. Nandito naman po si Maribel eh. Hindi naman namin kayo pinipilit. Pero isipin nyo, kung pipirma kayo rito, mas gaganda ang buhay ng lahat. Hindi na kayo kailangang manahi. Tinignan ni Celestina ang papeles. Marami siyang salitang hindi maintindihan. Deed, transfer, waiver, authority. Napalunok siya. Gervasio, hindi ako marunong sa mga ganyang dokumento. Intayin natin si Savio. Marunong siyang magbasa ng... Hindi pa siya tapos nang sumabat si Maribel. Ayan na naman si Savio. Nay, bakit ba parang mas may tiwala ka pa sa ampon kaysa sa amin? Hindi ganoon anak. Ganon ang dating. Malamig na sagot ni Roldan na kararating lang. Kami ang punay mong anak, pero siya laging tama. Si Savio noon ay nasa kolehiyo pa rin. Scholar sa Maynila, ngunit umuuwi tuwing Sabado para tulungan si Celestina. Nagtrabaho siya sa gabi bilang stockboy sa bodega, minsan tagalinis sa maliit na opisina, basta may maibayad lang sa pamasahe at libro. Hindi niya hiniling kay Celestina ang gastos. Ang tanging hiling niya, huwag papirma si nanay sa kahit anong hindi niya naiintindihan. Nay, Sabi niya isang gabi habang inaayos ang gamot ni Celestina. Kapag may pinapapirma sila, tawagan niyo ako. Kahit madaling araw, sasagutin ko kayo. Hinawakan ni Celestina ang kanyang kamay. Anak, ayoko kayong mag-away-away dahil sa akin. Hindi kayo ang dahilan, Nay, sagot ni Savio. Ang dahilan, may mga taong hindi na marunong magkontento. Hindi alam ni Savio na sa mga susunod na araw, mas lalala ang lahat. Isang umaga, dumating si Celestina sa kusina at narinig ang bulungan ni Roldan, Maribel, Trixon at Gervasio. May binabanggit silang buyer, advance payment at barangay clerk na kayang mag-ayos ng papeles. Nang makita nila siya, bigla silang tumahimik. Ano yun? Tanong ni Celestina. Wala, Nay. Mabilis na sagot ni Trixon. Usapang matatanda lang. Masakit iyon sa pandinig ni Celestina. Matanda? Hindi ba siya ang matanda sa bahay? Bakit parang siya pa ang batang hindi dapat makaalam? Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Umupo siya sa harap ng lumang aparador at kinuhang litrato nilang mag-anak noong buhay pa si Donato. Naroon si Roldam na nakangiti pa, si Maribel na nakasandal sa kanya, si Trixon na may hawak na laruan, at si Savio na karga niya. Sa likod nila, nakatayo si Donato. Simple ang damit pero buo ang pamilya. Donato, bulong niya. Sana ko nagkulang. Hindi niya manamalay na nakatayo pala si Savio sa pintuan. Narinig nito ang lahat. Lumapit siya at umupo sa sahig sa tabi ng ina. Hindi kayo nagkulang, Nay, sabi ni Savio. Kung wala, bakit parang hindi ko nakilala ang mga anak ko? Hindi agad nakasagot si Savio dahil kahit siya, matagal na rin niyang tinatanong yun. Paanong nagiging estranghero ang mga batang minsan mong pinakain sa sariling kamay? Paanong nagiging kaaway ang mga anak na minsan mong pinuyatan sa lagnat? Kinabukasan, sumabog ang gulo na matagal nang pinipigilan. Pinagbintangan ni Gervasio si Savio na nagnakaw ng pera mula sa drawer ng kanilang sala. Isang sobre raw na may malaking halaga ang mawala at nang hinalungkat nila ang bag ni Savio, naroon ang pera. Nay, hindi sa akin yan, agad na sabi ni Savio, namumutla sa gulat. Ngunit sumigaw si Maribel. Sinungaling, akala mo ba hindi namin alam? Matagal ka nang nangiinggit sa amin. Hindi ako nagnanakaw, mariing nasabi ni Savio. Tumayo si Roldan at hinablot ang kwelyo niya. Mula nang dumating ka sa pamilyang ito, puro gulo ang dala mo. Roldan, bitiwan mo siya! Sigaw ni Celestina nanginginig habang lumalapit. Ngulit itinulak siya ni Trixon palayo. Hindi malakas pero sapat para maupo siya sa bangko. Napasigaw si Savio. Huwag niyo silang sasaktan.
Doon lalong nagalit si Gervasio. Tingnan mo, akala mo siya ang tunay na anak. Ikaw pa ang matapang na yun. Sa harap ng ilang kapitbahay na napalapit dahil sa sigawan, pinalayas nila si Savio. Itinapon ni Roldan sa labas ang lumang backpack nito. Si Trixon naman ay nagbukas ng gate at itinuro ang kalsada. Lumayas ka na! Wala kang parte rito! Wala kang dugo rito! Wala kang karapatan! Umiiyak si Celestina habang pilit na tumatayo. Huwag! Anak ko siya! Savio! Huwag kang aalis! Lumuhod si Savio sa harap niya. Basang-basa ang mga mata niya, pero pinilit niyang maging kalmado. Hinawakan niya ang kamay ni Celestina at hinalikan niyon. Nay, aalis muna ako, pero hindi dahil tinatalikuran ko kayo. Haalis ako dahil kung mananatili ako ngayon, baka mas lalo nila kayong saktan. Anak, huwag mo kong iwan, hikbi ni Celestina. Babalik ako, Nay. Pangako, hindi para makipag-agawan ng mana. Babalik ako para masiguradong wala nang makakaapak sa dangal niyo, kahit sila pa ang tunay niyong mga anak. Tumayo si Savio, pinulot ang kanyang bag at tumingin sa mga taong nagtabo sa kanya. Hindi siya nagmura, hindi siya nagbanta, ngulit sa katahimikan ng kanyang mukha, may nabuo ng pangakong mas matindi pa kaysa galit. Lumakad siya palayo habang umiiyak si Celestina sa tarangkayan, hawak ang rosaryo na minsan niyang nakita sa tabi ng batang sanggol sa simbahan. Pagkalipas ng gabing iyon, hindi naging pareho ang bahay. Nandoon pa rin ang dingding, bubong, mesa at makinang panahi. Ngunit nawala ang isang pusong tunay na nagmamahal sa loob nito. Lumipas ang mga taon. Sa labas, unti-unting umangat ang buhay ni Roldan, Maribel at Trixon. Nagkaroon sila ng bagong gamit, bagong pintura ang bahay at mas mamahaling kurtina. Ngumit sa loob, mas lumamig ang pakikitungo nila kay Celestina. Samantala, sa Maynila, nagsumikap si Savio. Nagtrabaho siya habang nag-aaral, natulog sa boarding house na masikip, kumain ng instant noodles sa maraming gabi at pinagtiisan ng pagod dahil iisa lang ang dahilan niya. Balang araw, babalik siya para sa nanay na hindi siya iniwan noong sanggol pa siya sa simbahan. At habang iniisip ng mga tunay na anak ni Celestina na tuluyan na nilang naalis ang ampong na sagabal sa kanilang plano, hindi nila alam na ang batang minsan nilang itinapon sa kalsada ay magiging lalaking may sapat na talino, tapang at kapangyarihan na haharap sa kanila pagdating ang araw na mas kailangan na siya ng kanyang ina. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan, habang nakikinig tayo sa ganitong kwento, hindi lang tayo basta nanonood. Napapaisip din tayo kung gaano kasakit para sa isang magulang na unti-unting maging estranghero sa loob mismo ng tahanan siyang nabuo. Kaya sa pagpapatuloy ng kwentong ito, ihanda mo ang puso mo dahil dito magsisimulang makita kung paanong binabago ng pera ang taong minsang minahal na ng buo. Pagkalipas ng mga taon mula sa napalaya si Savio sa bahay ng mga mabunga, hindi tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang dating tahimik na bahay na may amoy ng bagong plantsyang tela at mainit na kape tuwing madaling araw ay unti-unting nagbago ng itsura. Pinapinturahan ni Roldan ang harapan nito ng kulay abong moderno. Nagpalagay si Maribel ng malaking glass window sa sala para daw magmukhang executive home. Si Trixon naman ang pumili ng bagong ilaw sa gate, iyong kumikislap kapag gabi para magmukhang mamahalin ang dating simpleng tahanan. Ngunit sa likod ng bagong pintura, bagong gate at bagong tiles sa sala, may isang sulok ng bahay na hindi sinadyang pagandahin. Doon nakatira si Aling Celestina. Ang silid niya ay dating taguan ng lumang tela, sirang silya at mga kahong puno ng lumang resibo. Nasa likod ito ng bahay, malapit sa labahan, kung saan naririnig niya gabi-gabi ang pagtulo ng gripo at kaluskos ng daga sa kisame. May maliit na bintana ang kwarto, pero dahil natatakpan ito ng lumang yero ng extension na ipinatayo ni Gervasio,
Halos walang pumapasok na sikat ng araw. Doon siya natutulog, doon siya kumakain, doon siya umiiyak kapag walang nakakakita. Minsan, habang nakaupo siya sa gilid ng manipis na kutsyon, tinitigan niya ang sariling mga kamay. Dati, ang mga kamay na iyon ang tumatahi ng uniforme ng 3 anak niya. Ang mga daliring iyon ang nagsusubo ng lugaw kay Roldan noong nilalagnat ito. Ang palad na iyon ang humahaplos sa likod ni Maribel kapag umiiyak dahil inaasar sa eskwela. Ang mga kamay ding iyon ang nagbubuhat kay Trixon noong paslit pa lamang ito at takot sa kulog. Ngayon, nanginginig na ang mga kamay na iyon, puno ng ugat, kulubot at minsan ay namamanhid sa lamig. Nanay Celestina? Mahinang tawag ni Imelda mula sa pinto. Si Imelda ang katulong sa bahay, isang payat na babaeng nasa 35, may anak na may hika at asawa namang matagal nang umalis. Hindi siya madalas ngumiti, pero kapag si Celestina ang kausap, lumalambot ang mukha niya. "Pasok ka, Imelda," sagot ni Celestina. Pumasok si Imelda na may dalang plato. May kaunting anin, sabaw ng tinola at isang pirasong sayote. Halatang tira mula sa hapunan sa sala. "Pasensya na po kayo, Nay. Ito na lang ang natira. Pinagalitan na mo kanina ni Ma'am Maribel kasi raw masyado ko kayong binibigyan." Ngumiti si Celestina kahit kumirot ang dibdib niya. "Ayos lang anak, marami na ito. Salamat." Napatingin si Imelda sa tumutulong parte ng kisame. "Nay, kailangan nang ayusin yan. Baka pag umulan ng malakas, mabasa kayo." "Ay, matagal lang ganyan yan. Sabi ni Maribel kapag may budget daw." Napalunok si Imelda. Alam niyang may budget. Noong 1 linggo lang, bumili si Maribel ng mamahaling chandelier sa sala. Si Trixon naman ay may bagong cellphone at si Roldan ay nagpalagay ng aircon sa sariling kwarto. Pero para sa butas sa bubong ng kwarto ng matandang ina, laging walang pera. Sa sala, madalas magtipon-tipon sila na magkakapatid at si Gervasio. Ibang-iba na sila sa mga batang isang ipinagluluto ni Celestina ng lugaw kahit wala silang ulam. Si Roldan ay lalong naging formal manit, laging naka-long sleeves kahit mainit, may dalang folder at ballpen na tila laging may pinipirmahang mahalagang kontrata. Si Maribel ay naging abala sa pagpapaganda ng imahe nila sa mga kapitbahay at kaibigan. Palagi itong nakaayos, may hikaw na perlas at pabangong masangsang. Si Trixon naman ay halos hindi bumababa ang cellphone, laging kumukuha ng video, laging nagpapakita sa social media ng magandang bahagi ng bahay. "Good morning everyone!" Masiglang sabi ni Trixon isang araw habang hawak ang phone at naka-front camera. "Ito po ang simpleng almusal namin with family. Always grateful, always blessed." Sa likod niya, nakalatag sa mesa ang ham, itlog, prutas, tinapay at mainit na tsokolate. Ngulit wala sa video si Celestina. Nasa likod siya ng bahay, nakaupo sa maliit na bangkito, imiinom ng kape na halos tubig na lang ang lasa. Nakita iyon ni Micaela, ang anak ni Maribel. 14 na taong gulang pa lang siya, pero may matang marunong makiramdam. Hindi niya katulad ang kanyang ina. Hindi niya gusto ang sigawan, pagpapanggap at malamig na trato sa kanyang lola. Dahan-dahan siyang lumapit kay Celestina. May dalang pandesal na itinago niya sa bulsa ng jacket. "Lola, kainin niyo po ito habang mainit pa." Nagulat si Celestina. "Micaela, baka mapagalitan ka ng mama mo." Hindi po niya malalaman. "Bakit po kayo hindi kasabay kunahin sa amin?" Saglit na tahimik si Celestina. Pinagmasdan niya ang apo. Ayaw niyang siraan sa bata ang sariling magulang nito, kaya ngumiti na lang siya. "Mas gusto ko rito anak, tahimik." Ngulit hindi naniwala si Micaela. "Lola, kapag lumaki po ako, hindi ko kayo papabayaan." Nangingililhang luha ni Celestina nang marinig iyon. Hinaplos niya ang pisngi ng apo. "Huwag mong hayaang kainin ng yabang ang puso mo, apo. Kahit gaano ka pa kataas sa buhay, lagi mong tandaan kung paano yumuko para magmahal." Hindi nila alam, nakatayo pala si Gervasio sa may gilid ng pinto. Narinig ang huling sinabi ni Celestina. Sumingit ito. "Micaela?" Matigas niyang tinawag. Napalingon ang bata. "Papa!" Umasok ka sa loob. Hindi bagay sa iyo ang tumambay sa labahan. "Pero kinakausap ko lang po si Lola." "Pumasok ka," ulit ni Gervasio. Mas mababa ang boses, ngulit mas nakakatakot. Umalis si Micaela na nakayuko.
Nang sila na lang ni Celestina, tinignan ni Herbacio ang matanda na parang pabigat na kahon sa sulok. "Nanay Celestina," sabi niya, "huwag niyo sanang tinuturuan ng bata ng mga salitang magpapahina ng loob niya. Ibang panahon na ngayon, kailangang matuto siyang maging praktikal." "Ang pagiging mabait, Herbacio, hindi kahinaan," sagot ni Celestina. Ngumiti siya. "Depende. Minsan kasi, ang sobrang bait ang dahilan kung bakit naaagawan ng desisyon." Mula noon, mas lalo nang pinagbabawalan si Micaela na lumapit sa lola niya. Samantala, patuloy ang plano ni Herbacio at ng magkakapatid tungkol sa bahay at lupa. Hindi pa rin tuluyang napipirmahan ni Celestina ang waiver na kailangan nila dahil kahit mahina na siya, malinaw pa rin ang isip niya pagdating sa ari-arian na iniwan ni Donato. Alam niyang kapag pumirma siya, mawawala sa kanya ang huling alaala ng asawang minahal niya. Isang gabi, nagtipon sila sa dining area. Nakasara ang pinto, pero dahil manipis ang dingding sa likod ng kusina, narinig ni Imelda ang kanilang usapan habang naguhugas ng pinggan. "Kailangan na nating madaliin," sabi ni Herbacio. "May buyer na naghihintay. Kapag na-delay pa tayo, baka umatras." Ayaw nga pumirma ni nanay," sagot ni Roldan, halatang inis. "Paulit-ulit na lang sinasabi na bahay ito ni tatay." "Bakit hindi natin ipa-check up ulit?" mungkahi ni Trixon. "Kung may certificate na hindi na siya mentally fit, pwede tayong magdesisyon on her behalf, di ba?" Napangiti ng manipis si Herbacio. "May kilala akong doktor, si Dr. Hilarion Peñaflor. Private clinic, marunong makisama." Kinilabutan si Imelda. Alam niyang ibig sabihin noon may babayaran sila para palabasing mahina na ang isip ni Celestina. Dahan-dahan niyang pinatay ang gripo para mas marinig ang usapan. "Delikado yan," sabi ni Roldan. Kapag nalaman ni Savio, napatigil siya sa pagbanggit ng pangalan. Biglang sumimangot si Maribel. "Huwag mong banggitin ang pangalan ng ampon na yan sa bahay na to. Matagal na siyang wala." "Pero hindi tayo sigurado," sagot ni Roldan. "Matalino yun, baka bumalik." Tumawa si Herbacio. "Bumalik? Para saan? Wala siyang karapatan dito. At kahit may papel pa siya ng adoption, sino ba siya kumpara sa inyo? Kayo ang tunay na anak." Sa labas ng dining area, napakapit si Imelda sa basang plato. Gusto niyang isumbong kay Celestina pero natatakot siya. Kailangan niya ang trabaho. May gamot ang anak niyang kailangang bilhin linggo-linggo. Ngunit habang inihisip niya ang mukhang putla ni Celestina sa likod na kwarto, hindi matahimik ang konsensya niya. Kinabukasan, dinala nila si Celestina sa klinik ni Dr. Hilarion Peñaflor. Sinabi ni Maribel na routine check-up lamang iyon. "Anak, bakit kailangan pa? Maayos naman ako," sabi ni Celestina habang inaakay palabas. "Para sa inyo rin ito, Nay," sagot ni Maribel, pero hindi siya makatingin ng diretsyo. Sa klinik, mabilis lang ang pagsusuri. Tinanong ng doktor si Celestina ng ilang bagay tulad ng pangalan, petsa at kung nasaan siya. Nasagot iyon lahat ng matanda. Ngulit nang lumabas ang sertipiko makalipas ng ilang araw, nakalagay na may declining mental capacity siya at kailangan ng family supervision sa major decisions. Nakita ni Celestina ang papel ng aksidenteng maiwan ito ni Trixon sa mesa. Nanginginig niyang binasa ang ilang salitang kaya niyang intindihin. "Hindi na raw ako marunong magdesisyon," bulong niya. Dumating si Maribel at mabilis na inagaw ang papel. "Nay, bakit niyo pinapakialaman ang hindi sa inyo?" Napatingin si Celestina sa anak. "Hindi sa akin. Pangalan ko ang nakasulat dyan, Maribel. Buhay ko ang pinag-uusapan dyan." Napairap si Maribel. "Nay, matanda na kayo. Huwag na kayong makipagtalo sa amin. Kami na ang bahala." Doon unang naramdaman ni Celestina na hindi lang bahay ang nais nilang kunin, pati ang boses niya, pati ang karapatan niyang maging tao. Sa mga sumunod na linggo, mas naging mahigpit ang pagbabantay sa kanya. Hindi na siya pinapayagang maglakad mag-isa sa labas. Kapag may kapitbahay na bumibisita, sinasabi ni Trixon na nagpapahinga raw ang matanda. Si Mang Kiriko na matagal nang nag-aalala, ilang beses nagtangkang kumustahin si Celestina. "Roldan, pakisabi sa nanay mo dinalhan ko ng saging," sabi ni Mang Kiriko sa gate. Ngulit hindi siya pinapasok ni Roldan. "Busy po si nanay, mahina na ang ulo minsan, baka kung ano-ano pa ang masabi sa inyo." Napakunot ang noon ni Mang Kiriko. Mahina ang ulo,
Si Celestina. Aba, nung isang buwan lang kabisado niya yung sukat ng kurtina ng buong kapilya. Ganon talaga ang matanda, putol ni Roldan. Minsan malinaw, minsan hindi. Isinara niya ang gate. Mula sa maliit na bintana sa likod, nakita ni Celestina si Mang Kiriko na nakatayo sa labas. Hawak ang supot ng saging. Gusto niyang tumawag pero natakot siyang marinig siya ni na Maribel. Kaya napaupo na lang siya sa kama. Pinipigil ang iyak. Isang hapon, habang nagwawali si Imelda sa likod, palihim niyang kinausap si Mang Kiriko sa bakod. Mang Kiriko, pabulong niyang sabi, hindi po maayos ang lagay ni Nanay Celestina. Napalingon ng matanda. Anong ibig mong sabihin? Kinukulong po siya sa kwarto, hindi pinapakain ng tama. May mga papeles po silang pinapapirma at may doktor pa po silang binayaran yata. Namuo ang galit sa mukha ni Mang Kiriko. Diyos ko! Sarili nilang ina? Wala po akong ebidensya, sabi ni Imelda, at natatakot po ako, pero hindi ko na po matiis. Mula sa bahay sa tapat, nakita ni Aling Belen ang kanilang pag-uusap. Lumapit din siya, kunwari nagdidilig ng halaman. Kung kailangan ng saksi, bulong ni Aling Belen, marami kami, matagal na naming napapansin. Doon nagsimulang magkaroon ng munting liwanag sa dilim ni Celestina. Hindi man niya alam, may mga taong tahimik nang nagmamasid. May mga taong hindi bulag sa nangyayari. Ngunit hindi rin natutulog ang kasakiman. Isang araw, may dumating na liham para kay Celestina. Dinala iyon ng kartero at tinanggap ni Trixon. Nakalagay sa sobre ang pangalan ni Maestra Luningning, dating guro ni na Roldan at Savio. Ngunit nang buksan ni Trixon, nakita niyang ang tunay na liham ay mula kay Savio. Nanginginig ang kamay niya habang binabasa ang unang bahagi. Nay, matagal na po akong sumusubok na makipag-ugnayan. Hindi ko alam kung nakakarating sa inyo ang mga sulat ko. Nandito na po ulit ako sa probinsya paminsan-minsan dahil may proyekto kaming sinusuri. Sana makita ko kayo. Hindi ko po kayo nakalimutan kahit kailan. Namula sa inis ang mukha ni Trixon. Dinala niya agad ang sulat kina Maribel at Gervasio. Sabi ko na nga ba, babalik yan. Kinuha ni Gervasio ang sulat, binasa at saka malamig na ngumiti. Hindi ito makakarating kay nanay. Lumabas siya sa likod bahay, kinuha ang lighter at sinunog ang sulat sa loob ng lumang lata. Habang nagiging abo ang papel, nakatingin si Imelda mula sa may kusina, pinipigilan ang sariling umiyak. Alam niyang ang sulat na iyon sana ang makapagpagaan sa puso ni Celestina. Pero tulad ng maraming bagay sa bahay na iyon, sinunog din nila ang pag-asa. Habang lumilipas ang mga buwan, mas lalong lumala ang kalagayan ng matanda. Kapag umuulan, tumutulo sa kama niya ang tubig. Kapag mainit, halos hindi siya makahinga dahil walang maayos na bentilasyon. Kapag may bisita ang pamilya, pinakikiusapan siya ni Maribel na huwag lumabas. Nay, may darating kaming investor. Pakiusap, manatili muna kayo sa kwarto, sabi ni Maribel isang Sabado. Bakit anak? Nakakahiya ba akong makita? Napahinto si Maribel, ngumit imbes na maawa, tumigas ang mukha niya. Huwag na ning dramahin, gusto lang naming maging maayos ang usapan. Maribel, mahina ngumit masakit ang boses ni Celestina. Noong wala kang sapatos sa graduation mo, hindi kita inikahiya. Isinuot ko pa nga ang luma kong tsinelas para mabili ko ang puting sapatos mo. Sandaling natigilan si Maribel. May kumisnap na alaala sa mata niya, ngunit agad iyong tinabunan ng yabang. Matagal na yun, Nay. Huwag niyo nang isumbat. Hindi ko isinusumbat. Ipinapaalala ko lang na minsan minahal kita nang wala akong hinihintay na kapalit. Lumabas si Maribel nang hindi sumasagot. Dumating ang panahon ng tag-ulan. Ayon sa balita, may paparating na malakas na bagyo, si Bagyong Rosal. Nagbawala ang radyo tungkol sa posibleng pagbaha, malakas ng hangin at landslide sa ilang barangay. Sa bahay ng mga mabunga, abala ang lahat sa paghahanda, ngunit hindi para kay Celestina.
Si Roldan ay nagpaangat ng mahahalagang dokumento sa ikalawang palapag. Si Maribel ay nagbalot ng mamahaling gamit. Si Trixon ay kumuha pa ng video ng ulan sa bintana. May caption na, "Stay safe everyone." Si Gervasio naman ay kausap sa telepono ng isang investor na naabutan ng ulan at pansamantalang makikisilong sa bahay nila. Sa likod silid, nag-iisa si Celestina. Nagsisimula ng tumulo ang tubig sa kisami. Una, patak-patak lang. Maya-maya, naging tuloy-tuloy na. Inusog niya ang maliit na timba pero may isa pang tagas sa ibabaw mismo ng kanyang higaan. "Maribel!" Tawag niya. "Anak, may tulo rito!" Walang sumagot. Linakasan niya ang boses. "Roldan! Trixon! Pakiusap! Nababasa na ang kama ko!" Sa sala, narinig nila siya. Nagkatinginan sina Maribel at Trixon. Nandoon ang investor na si Mr. Agaton Feria, kaya hindi ayaw ni Maribel ng gulo. "Hayaan niyo na muna," pabulong niyang sabi. "Nakakahiya sa bisita." Lumakas ang hangin. Kumalabog ang yero. Biglang pumasok ang tubig sa sahig ng kwarto ni Celestina. Sinubukan niyang tumayo pero sumakit ang tuhod niya. Kapit sa dingding, dahan-dahan siyang lumabas ng silid. Basang-basa na ang laylayan ng damit niya. Pagdating niya sa kusina, nakita siya ni Imelda. "Nay! Diyos ko! Basang-basa kayo!" "Anak, tumutulo sa kwarto. Hindi na ako makahiga." Akmang aakayin siya ni Imelda nang dumating si Maribel. Galit ang mukha. "Bakit kayo lumabas? May bisita tayo." Napatitig si Celestina. "Anak, binabaha na ang kwarto ko." "Lahat tayo apektado ng bagyo, Nay. Huwag kayong mag-inarte." "Hindi ako nag-iinarte. Nanginginig na ako sa lamig." Dumating si Trixon, hawak pa rin ang cellphone. "Ate, palabasin muna natin siya sa dirty kitchen. Baka makita pa ng investor." "Palabasin?" Ulit ni Celestina, halos hindi makapaniwala. "Sa gitna ng bagyo?" Dumating si Gervasio, inis na inis. "Ano ba ang ingay na ito? Nakakahiya sa bisita." "Gervasio," sabi ni Celestina, "pakiusap, patuluyin niyo muna ako sa sala, kahit sa sulok lang. Basang-basa na ang higaan ko." Ngunit imbes na maawa, tumingin si Gervasio kina Maribel at Roldan na kararating lang mula sa itaas. "Kailangan nating panindigan ang kwento natin," babulong niyang sabi. Kung makita siya ng investor sa ganyang itsura, magtatanong iyon. "Anong kwento?" tanong ni Celestina, nanginginig hindi lang sa lamig kundi sa takot. Walang sumabot. Lumakas ang kulog. Sa gulat ni Celestina, nahakbang siya paatras at nadunas sa basang sahig malapit sa pinto sa likod. Napasigaw si Imelda pero pinigilan siya ni Maribel. "Huwag kang makialam," mariing sabi ni Maribel. "Ma'am, nanay niyo po siya," umiyak na sagot ni Imelda. Tumayo si Celestina gamit ang nanginginig na kamay. Nasa labas na siya ng pinto sa likod sa bahaging may putik at tubig ulan. Humawak siya sa hamba ng pinto. "Anak," pakiusap niya kay Maribel, "papasukin niyo ako, kahit ngayong gabi lang." Sandaling natahimik ang lahat. Sa mata ni Roldan, may saglit na pag-aalinlangan. Naalala niya ang ina noong bata siya, hawak ang basang tuwalya habang pinupunasan ng kanyang lagnat. Ngunit bago pa siya makapagsalita, sumingit si Gervasio. "Isara niyo ang pinto, magkakasakit pa ang bata sa loob dahil sa hangin." Tumingin si Celestina kay Trixon. "Bunso," ngunit umiwas ng tingin si Trixon. Pagod na raw siya sa drama, pagod na raw siya sa ingay. At sa sandaling iyon, lumabas sa bibig ni Trixon ang mga salitang kailanman ay hindi na mabubura. "Diyan ka na mamatay, tanda!" Parang huminto ang ulan sa pandinig ni Celestina. Hindi siya makagalaw. Ang batang minsan niyang kinarga habang takot sa kulog. Ang batang ipinagpaliban niya ng pagkain halang lang mabilhan ng laruan. Iyon ang nagsabi sa kanya ng mga salitang iyon. Isinara ni Maribel ang pinto. Mula sa loob, narinig ni Celestina ang tunog ng kandado.
Naiwan siya sa labas, nakatayo sa putikan, basang-basa, nanginginig habang hinahampas ng hangin ng kanyang manipis na katawan. Dumikit sa pising niya ang puting buhok. Ang kanyang mga kamay ay kumapit sa pader, ngunit madulas ang semento. Unti-unti siyang napaupo sa lupa. Sa loob, tahimik na umiiyak si Imelda sa kusina. Nang makaalis sandali si Maribel, kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Mang Quirico. Mang Quirico, tulungan niyo po si Nanay Celestina. Pinalabas po nila siya. Nasa ulan po siya. Baka hindi na po kayanin. Sa kabilang linya, halos mapasigaw si Mang Quirico. Diyos ko! Papunta na ako! Sa labas, hawak ni Celestina ang rosaryong nakasabit sa leeg niya. Ang rosaryong dating kasama ni Savio noong sanggol pa lamang ito. Naninginig ang labib niya habang paulit-ulit na bumubulong. Savio, anak, nasaan ka na? At sa gitna ng malakas na bagyo, habang ang mga tunay niyang anak ay nasa loob ng bahay na minsan niyang binuo, ang iisang pangalang tinawag ng puso ni Celestina ay ang pangalang minsang pinalayas nila. Ang ampon niyang anak na nangakong babalik, bahaging tanor para sa inyo. Kung ikaw, sino ang pangalang iyong tatawagin sa ganitong sitwasyon? Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa bahaging ito, mas lalalim ang sakit ng nangyari kay Aling Celestina. Pero dito rin magsisimulang gumalaw ang hustisya na matagal niyang hindi na inaasahan. Dahil minsan, ang taong pinalayas ng isang bahay ay siya palang babalik para iligtas ang tunay na may-ari ng tahanan. Malakas pa rin ang hagupit ng Bagyong Rosal nang narinig ni Mang Quirico ang nanginginig na boses ni Imelda sa telepono. Hindi na siya nagtanong ng marami. Kahit 72 taong gulang na siya at may rayumain sa tuhod, hinablot niya ang kapote sa likod ng pinto, kumuha ng flashlight at tinawag ang kanyang asawang si Aling Belen. Belen, si Celestina, iniwan nila sa ulan. Nalalaglag ang hawak na kandila ni Aling Belen sa gulat. Ano? Sarili nilang ina? Mula ng oras, kailangan natin siyang puntahan. Sa labas, parang nagwawala ang buong langit. Ang mga sanga ng puno ng mangga ay humaampas sa bubong. Ang tubig sa kanal ay umaapaw na sa kalsada at ang hangin ay may kasamang sipol na nakakatindig balahibo. Ngunit hindi nagdalawang isip sina Mang Quirico at Aling Belen. Lumabas sila, hawak ang flashlight at kumot na nakabalot sa plastik. Pagdating nila sa likod ng bahay ng mga mabunga, halos hindi nila agad nakita si Celestina. Nakaupo siya sa putikan malapit sa sirang poso, nakasandal sa pader, yakap ang sarili at halos hindi na gumagalaw. Ang puting buhok niya ay nakadikit sa pisngi, ang damit niya ay basang-basa at ang mga paa niya ay nakalubog sa malamig na tubig ulan. Celestina! Sigaw ni Aling Belen. Dahan-dahang gumalaw ang ulo ng matanda. Parang narinig niya ang boses mula sa napakalayong lugar. Belen? Mahina niyang bulong. Lumuhod si Aling Belen sa putik kahit mabasa ang damit niya. Hinawakan niya ang mukha ni Celestina at napaiyak sa lamig nito. Diyos ko, parang yelo ka na. Quirico, bilisan mo. Sinubukan ni Mang Quirico na buhatin si Celestina, ngulit naninginig din ang katawan niya sa lakas ng hangin. Mabuti na lang at dumating si Ramilito Suyat, ang may-ari ng maliit na tindahan sa kanto, kasama ang pamangkin niyang si Jomar. May dala silang lumang pinto na natanggal sa likod ng tindahan dahil sa bagyo. Dito natin siya ihiga, Mang Quirico, sigaw ni Ramilito. Maingat nilang inihiga si Celestina sa pinto na ginawa nilang pansamantalang stretcher. Umungol ang matanda nang maigalang ang kanyang balikat. May sugat siya sa noo, marahil nang dulas siya kanina sa basang semento. Nanay Celestina, kapit lang po, sabi ni Jomar habang hawak ang flashlight. Dadalhin po namin kayo sa chapel, may evacuation area doon. Habang binubuhat nila si Celestina papalayo sa bahay, sumilip si Imelda mula sa maliit na awang ng pinto sa kusina. Umiiyak siya, pero hindi siya makalabas dahil nakabantay si Maribel sa sala.
Nang makita ng inaalis na ang matanda, humawak siya sa dibdib at pabulong na nagpasalamat sa Diyos. Sa loob ng bahay, walang ni isa kina Roldan, Maribel, Trixon at Gervasio ang lumabas para pigilan o tulungan ang sariling ina. Abala sila sa pagpapakitang maayos ang lahat sa bisitang investor na si Mr. Agaton Feria. Sa gitna ng bagyo, mas mahalaga pa sa kanila ang impresyon ng ibang tao kaysa buhay ng sariling ina. Sa chapel, binuksan ni Father Elpidio ang pinto kahit alas 11 na ng gabi. Nakasuot ng lumang jacket at hawak ang lampara nang makita ang katawan ni Celestina na nakahiga sa pinto. Diyos na mahabagin, bulong niya. Ipasok niyo siya rito, dahan-dahan. Ginawang evacuation area ang maliit na chapel para sa ilang pamilyang binaha ang bahay. May mga batang umiiyak, may matatandang nakabalot sa kumot, may mga inang yakap ang kanilang mga anak. Ngulit nang nakita nila si Celestina, tumahimik ang lahat. Kilala siya ng marami. Siya ang dating nananahi ng uniforme ng mga anak nila, ang babaeng nagbibigay ng libreng tahi kapag walang pambayad ang mahirap. Hindi ba nanay yan ni Roldan at Maribel? Bulong ng isang babae. Bakit nasa ganyang kalagayan? Walang sumagot, pero lahat ay nakaramdam ng bigat. Painom ni Father Elpidio ng mainit na salabat. Nanginginig ang kamay ng matanda habang inaabot ang kasa. Hindi pa rin siya lubos na makapagsalita. Parang naiwan pa rin sa labas ng bahay ang isip niya sa sandaling isinara ang pinto sa kanyang mukha. Celestina, mahinang sabi ni Father Elpidio, ligtas ka na, nandito kami. Tumingin siya sa pari. May luhang dumaloy sa gilid ng kanyang mata. Padre, hindi nila ako pinapasok. Hindi agad nakasagot si Father Elpidio. Sa tagal niyang pari, marami na siyang narinig na kasalanan, tampuhan at hidwaan ng pamilya. Pero iba ang sakit kapag sariling ina ang ililalabas sa bagyo. Magpahinga ka muna, may tatawagan tayo. Doon naisip ni Mang Quirico si Savio. Matagal niyang itinago ang lumang numero nito mula sa dating sulat na ipinakita ni Maestra Luningning. Ilang beses niyang sinubukang tawagan noon pero hindi kumukonekta. Ngayong gabi, nanginginig ang daliri niyang pinindot ang numero. Unang ring, pangalawa, pangatlo. Sa kabilang linya, sa isang maliit na opisina sa Maynila, nakaupo si Savio sa harap ng mesa. Naka-on pa ang laptop niya, puno ng structural documents at land compliance reports. Ilang taon na siyang nagtatrabaho bilang engineer at real estate compliance consultant. Hindi siya naging mayabang sa tagumpay niya, pero malayo na siya sa batang pinalayas na may isang backpack lang. Nang tumunog ang cellphone niya at makita ang pangalan ni Mang Quirico, biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Sinagot niya agad. Mang Quirico? Savio, anak, umuwi ka na. Si Celestina, si nanay mo. Napahinto si Savio. Ano pong nangyari kay nanay? Iniwan nila sa ulan. Nasa chapel siya ngayon. Halos wala nang malay kanina. Parang may pumutok sa loob ni Savio. Tumayo siya ng bigla, natumba ang upuan sa likod niya. Ano? Narinig ni Mang Quirico ang bigat ng boses niya. Savio, pakiusap. Umuwi ka na. Kailangan ka niya. Hindi na nag-aksaya ng oras si Savio. Tinawagan niya agad si Attorney Mireya Talusan, ang dating batang abogadang minsang tinulungan ni Celestina noong walang pambayad sa uniforme at ngayon ay legal counsel na sa ilang housing rights cases. Tinawagan din niya si Bramante Ilagan, project safety officer at matagal na niyang katuwang sa pagsusuri ng mga iligal na konstruksyon. Mireya, kailangan kitang makasama ngayon, sabi ni Savio sa telepono. Savio, gabi na. Anong nangyari? Si nanay. Iniwan nila sa bagyo. Sandaling tumahimik si Mireya. Pagkatapos ay naging matigas ang boses nito. Ipadala mo ang lokasyon. Dadalhin ko lahat ng papeles na hawak natin. Sumakay sila sa sasakyan ni Savio kahit delikado ang daan. Habang binabagtas nila ang ulan at baha, tahimik si Savio. Ang mga kamay niya ay mahigpit sa manibela. Sa isip niya, paulit-ulit na bumabalik ang mukha ni Celestina noong gabing pinalayas siya. Ang ina niyang lumuluhod sa tarangkaan, nagmamakaawang huwag siyang umalis. Babalik ako, Nay, bulong niya noon. Ngayon, babalik siya.
pero hindi na siya ang batang walang laban. Sa bayan ng San Isidro Norte, matapos mailipat si Celestina mula chapel papunta sa maliit na klinik na pinamamahala ni Nurse Parina, nagsimulang gumalaw ang balita. May mga kapitbahay na nagkukwento, may mga nakakita, may mga nakarinig ng sigaw, at higit sa lahat, may CCTV camera sa tindahan ni Ramilito na nakaharap sa bahagi ng gate at likod ng bahay ng mga mabunga. Kinaumagahan, humupa ng bahagya ang ulan. Hindi pa maliwanag ang langit, pero kumalat na sa barangay ang balitang muntik nang mamatay si Aling Celestina. Sa bahay ng mga mabunga, abala naman sina Maribel at Trixon sa pagtatakip ng nangyari. Sabihin natin, lumabas siya nang hindi namin alam, sabi ni Maribel habang naglalakad-lakad sa sala. Matagal na nating sinasabi sa mga tao na mahina na ang isip niya. Pero may nakakita, sagot ni Roldan na mumutla. Sigurado akong may nakakita. Kung may magsalita, sasabihin nating nakikialam lang, sabat ni Gervasio. Pamilya nating ito, walang karapatan ng kapitbahay. Si Trixon, hawak ang cellphone, nagmamadaling gumawa ng post. Isinulat niya, "Please pray for our mother. She wandered outside during the storm. We are devastated." Bago niya i-post, napangiti siya ng pilit. Ayan, para mauna na ang version natin. Ngulit bago pa man tuluyang kumalat ang kasinungalingan nila, may ibang katotohanan na unti-unti nang umaakyat sa ibabaw. Pumunta si Gervasio kay Nemesio Dacumos, ang barangay clerk na matagal na nilang kasabwat. Binigyan ito ng sobre at inutusang gumawa ng blotter na sinasabing si Celestina ay lumabas ng kusa dahil sa confusion caused by old age. Naiintindihan mo? Tanong ni Gervasio. Tinimbang ni Nemesio ang sobre sa kamay. Madali lang yan, pero dapat pare-pareho ang statement nyo. Pare-pareho kami. Ang problema lang, yung katulong. Si Imelda naman ay kinorner ni Maribel sa kusina. Namumugto pa ang mata nito sa kakaiyak. Imelda, malamig na sabi ni Maribel, alam kong may tinawagan ka kagabi. Napatigil si Imelda sa paghuhugas. Huwag ka nang magkaila, pero makinig ka. Kapag nanahimik ka, bibigyan kita ng 2 buwang sahod. Pwede ka pang manatili rito. Dahan-dahang humarap si Imelda. Nanginginig siya, pero sa unang pagkakataon, hindi siya yumuko. Ma'am, kung pera lang po ang usapan, sana matagal ko na kayong sinunod. Pero nakita ko po ang nanay niyo kagabi. Halos mamatay po siya ng lamig. Nanlaki ang mata ni Maribel. Inaalagaan kami rito, tapos ganyan ka magsalita. Hindi niyo po ako inaalagaan. Binabayaran niyo po ako. Magkaiba po yun. Bago pa makasagot si Maribel, pumasok si Gervasio at hinawakan sa braso si Imelda. Mag-ingat ka sa sinasabi mo, banta niya. May anak kang may sakit, hindi ba? Namuti ang mukha ni Imelda, pero hindi niya binawi ang sinabi. Sa klinik, nakahiga si Celestina sa maliit na kama. May bendahe sa noo, may kumot sa katawan at may mainit na kumpres sa mga kamay. Nasa tabi niya si Nurse Parina, habang si Father Elpidio ay tahimik na nagdarasal sa sulok. Pagdating ni Savio, basang-basa pa ang sapatos niya mula sa biyahe. Huminto siya sa pintuan ng klinik. Akala niya handa na siya. Akala niya dahil ilang taon niyang pinaghandaan ang pagbabalik, matatag na ang loob niya. Pero nang nakita niya ang ina niyang butot balat, maputla, may sugat at halos lamunin ang kumot, biglang nang hina ang tuhod niya. Nay! Basag ang boses niya. Dahan-dahang iminulat ni Celestina ang mata. Malabo ang paningin niya nung una. Mulit nang makilala niya ang mukha sa pintuan, nanginig ang labi niya. Savio? Lumapit si Savio na parang batang nawala ng matagal at ngayon lang nakauwit. Lumuhod siya sa tabi ng kama at hinawakan ang kamay ng matanda. Napakalamig pa rin nito. Nandito na ako, Nay. Pasensya na. Pasensya na at ngayon lang ako nakabalik. Umiling si Celestina. May luha sa gilid ng mata niya. Ako ang dapat humingi ng tawad, anak. Hindi kita naprotektahan noon. Pinalayas ka nila sa harap ko. Wala kayong kasalanan, sabi ni Savio, umiiyak na rin. Kayo ang magligtas sa akin noong sanggol ako. Ngayon, ako naman ang magliligtas sa inyo.
Hinaplos ni Celestina ang pisngi niya. Hindi ako naghahanap ng ganti, anak. Hindi ito ganti, hustisya ito. Sa likod nila, tahimik na pinunasan ni Attorney Mireya ang luha niya. Kilala niya si Celestina noon pa. Noong bata pa siya, walang pambayad ng pamilya niya sa uniforme. Si Celestina ang nagtahi at nagsabing, "Mag-aral ka ng mabuti, Mireya. Balang araw, baka ikaw ang magsalita sa mga taong hindi pinakikinggan." Ngayon, narito siya para tuparin iyon. Maya-maya, may pumasok na batang babae sa klinik, si Micaela. Basang-basa ang laylayan ng palda niya, halatang naglakad ng palihimin. Nang makita niya ang lola, napahagulgol siya. "Lola, sorry po, sorry po." Tinawag siya ni Celestina. "Halika rito, apo." Lumapit si Micaela at yumakap ng dahan-dahan sa matanda. "Gusto ko po kayong tulungan kagabi, pero pinigilan nila ako. Natakot po ako." Hinawakan ni Savio ang balikat ng bata. "Hindi mo kasalanan. Bata ka pa, Micaela. Pero ngayon, kung may alam ka, kailangan mong magsabi ng totoo." Tumanggo si Micaela habang umiiyak. "Marami po akong nakita. Matagal na po nilang kinukulong si Lola sa likod. May mga papeles po sila. May doktor. May sinunog din pong sulat minsan." Nagkatinginan sina Savio at Mireya. Hindi na ito basta kapabayaan. Ito ay matagal ng pang-aabuso. Ilang oras matapos noon, nagtungo si Savio sa bahay ng mga mabunga. Hindi siya nag-iisa. Kasama niya si Attorney Mireya, Bramante Ilagan, Mang Quirico, Aling Belen, Imelda at 2 opisyal mula sa Municipal Engineering Office. Sumunod din si Ramilito, dala ang kopya ng CCTV footage mula sa tindahan niya. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng gate, unang lumabas si Roldan. Parang nabunutan siya ng dugo nang makita si Savio. "Ikaw," sabi niya. Tumingin si Savio sa bahay, ang bahay na minsan niyang nilinis, inayos at tinulugan. Ang bahay na minsan niyang tinawag na tahanan. Ngayon, mukha na itong istrukturang pininturahan ng yabang pero nabubulok sa loob. "Nasaan si Maribel, si Trixon, si Gervasio?" Kalmadong tanong ni Savio. Lumabas si Maribel, nakaayos pa rin kahit halata ang kaba. Sumunod si Trixon na hawak ang cellphone at si Gervasio na pilit ang tapang. "Anong karapatan mong pumunta rito?" singhal ni Maribel. "Matagal ka nang pinalayas sa pamilyang ito." Hindi tumaas ang boses ni Savio. "Pamilya? Ang pamilyang tinutukoy mo ba yung nag-iwan sa sariling ina sa bagyo?" Namula si Trixon. "Hindi mo alam ang buong kwento." "Alam namin," sabi ni Ramilito. Itinaas niya ang USB. "May kuha ang CCTV ko. Nakita kung paano niyong isinara ang gate habang nasa labas si Aling Celestina." Biglang natahimik si Trixon. Sumabat si Gervasio. "Kahit ano pang palabas niyo, wala kang karapatan dito, Savio. Ampun ka lang." Dahan-dahang binuksan ni Attorney Mireya ang folder. Mali. Legal na ampon si Savio Mabunga. May adoption papers, court order at family registry record. At bukod doon, hindi lang siya nandito bilang anak. Nandito rin siya bilang authorized representative ni Aling Celestina para sa kaso ng elder abuse, coercion, falsification at illegal property dealings. Napaatras si Maribel. "Anong kaso-kaso? Nanay namin sila." "Eksakto," sagot ni Mireya. "Kaya mas mabigat ang ginawa ninyo." Lumapit si Bramante sa gilid ng bahay, hawak ng kopya ng building plan. "Isa pa, yung extension na ipinagawa ninyo sa likod, walang valid permit. Yung structural report na ginamit para ideklarang delikado ang lumang bahagi ng bahay, peke ang pirma ng engineer. At base sa initial inspection, may bahagi ng konstruksyon na lumampas sa property setback at drainage easement." Hindi maintindihan ni Trixon ang lahat, pero naintindihan niya ang mukha ni Gervasio. Manumula siya. "Hindi pwede yan," sabi ni Gervasio. "May permit kami." Ipinakita ng municipal official ang dokumento. "May papel kayo pero hindi valid. Under review na rin ang opisina ni Nemesio Dacumos."
Sa unang pagkakataon, bumagsak ang tapang ni Roldan. Napatingin siya kay Savio. Savio, pag-usapan natin ito. Magkakapatid tayo. Tumitig sa kanya si Savio. Noong pinalayas kayo ng pamilyang ito, hindi niyo ako kapatid. Noong iniwan niyo si nanay sa bagyo, hindi niyo siyang tinuring na ina. Huwag niyong gamitin ang pamilya ngayon na kailangan niyo ng takbuhan. Lumuhod si Maribel, nanginginig. Savio, pakiusap. Huwag mong sirain ang bahay. Ito na lang ang meron kami. Sa likod ni Savio, narinig ni Mang Quirico ang sinabi at hindi nakatiis. Bahay? Ang bahay, hindi lang simento. Ang bahay, dapat may puso. Wala na kayong itinira rito kundi hiya. Tumulo ang luha ni Maribel, pero hindi pa rin malinaw kung dahil ba iyon sa pagsisisi o takot mawala ng ari-arian. Tumingin si Savio sa opisyal ng munisipyo. Pagkatapos ay itinuro niya ang bagong ekstensyon sa likod, ang bahagi ng bahay na itinayo sa kasinungalingan, ang bahagi kung saan natakpan ang bintana ng kwarto ni Celestina, ang bahagi kung saan unti-unting kinulong ang liwanag ng kanyang ina. Kalmado, mulit matigas ang boses ni Savio. Ipademolish na yan. Parang bumagsak ang langit sa mukha ni na Maribel, Roldan, Trixon at Gervasio. Napaluhod si Maribel sa basang lupa. Si Trixon ay nagtangkang iangat ang cellphone para mag-video. Mga tao, tingnan nyo! Inaapi kami ng ampong na! Bago niya matapos, lumapit si Micaela mula sa likod ng sasakyan. Hindi nila alam na sumama pala ito kasama ni Father Elpidio. Nanginginig ang boses ng bata pero malinaw ang sinabi. Tama na, Tito Trixon. Pagod na akong mabuhay sa pamilyang puro kasinungalingan. Si Lola ang inapi ninyo, hindi kayo. Nabitiwan ni Trixon ang cellphone. Habang inamarkahan ng mga opisyal ang iligal na bahagi ng bahay, hindi na tumingin pa si Savio sa kanilang lahat. Para sa kanya, hindi iyon ang pinakamahalagang tagpo. Ang tunay na mahalaga ay ang susunod niyang gagawin. Bumalik siya sa klinik. Inayos ang paglipat ni Celestina sa isang maliwalas na rest house sa tabi ng taniman, pag-aari ng kumpanyang pinagtatrabahuan niya. May malinis na kwarto roon, may hardin, may tahimik na veranda, at higit sa lahat, may pinto na hindi isasara sa mukha ng kanyang ina. Nang dalhin nila si Celestina roon, mahina pa rin ang katawan nito, pero nang makita niya ang araw na tumatama sa bintana at marinig ang huni ng ibon sa labas, napapikit siya. Saan ito, anak? Tanong niya. Pansamantala muna, Nay, sagot ni Savio habang inaayos ang unan. Hanggang lumakas kayo, hanggang handa na kayong magsimula ulit. Tumingin si Celestina sa kanya. Hindi na ba ako babalik doon? Hinawakan ni Savio ang kamay niya. Hindi na kayo babalik sa bahay na nagtaboy sa inyo. Mula ngayon, kayo naman ang aalagaan. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakatulog si Celestina nang hindi natatakot sa tunog ng kandado, hindi nangangamba sa yabag ng mga anak na galit, at hindi nag-aabang kung may tutulong ba sa kanya kapag umulan. Sa labas ng rest house, tumigil na ang malakas na ulan. Basang-basa pa rin ang lupa, may mga sangapang nakakalat at makulimlim pa rin ang langit. Pero sa dulo ng taniman, may manipis na liwanag na sumisilip sa ulap. At sa loob ng silid, habang hawak ni Celestina ang rosaryo ni Savio, nagsimulang humilong ang isang puso na matagal nang iniwan sa dilim. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa nakaraang parte, nakita natin kung paano bumalik si Savio sa buhay ni Aling Celestina sa oras na halos wala na siyang kakapitan. Ngayon naman, hindi na lang ito tungkol sa pagliligtas kanya sa ulan. Ito ay tungkol sa mas mahirap na laban, ang paghilom ng puso, ang pagharap sa batas, at ang unti-unting pagbagsak ng mga taong akala nilang habang buhay ay matatakpan nila ang kanilang kasalanan. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na ibinalik ni Savio ang Aling Celestina sa bahay ng mga mabunga. Mula sa maliit na klinik ni Nurse Parina, dinala niya ang ina sa isang rest house sa gilid ng malawak na taniman ng duhat, santol at ilang punong mangga.
Tahimik ang lugar, malayo sa ingay ng kalsada, malayo sa sigawan, malayo sa pintong minsang isinara sa mukha ng matandang nanginginig sa ulan. Noong unang gabing iyon ni Celestina roon, hindi siya agad nakatulog. Nakahiga siya sa malinis na kama, may puting kumot, bagong unan at bintanang may kurtinang manipis na sumasayaw sa mahinang hangin. Sa labas, naririnig niya ang huni ng kuliglig at ang mahinang patak ng ulan mula sa mga dahon. Hindi tulad ng dating kwarto niya sa likod ng bahay, walang tumutulo sa kisame, walang amoy amag, walang kaluskos ng dahon, walang yabag na kinatatakutan niya. Pero kahit maayos na ang silid, nanginginig pa rin ang puso niya. "Savio!" mahinang tawag niya. Agad na lumapit si Savio mula sa upuang katabi ng kama. Hindi pa siya umaalis mula nung inilipat ang ina roon. Nasa mesa ang dokumento niya, laptop, gamot at maliit na notebook kung saan nakasulat ang oras ng pag-inom ng maintenance ni Celestina. "Nay, masakit ba ang katawan niyo?" Umiling si Celestina. Hindi. Natatakot lang ako. Sa ano po? Saglit siyang tumingin sa bintana. Baka panaginip lang ito. Baka paggising ko, nasa likod na naman ako ng bahay. Baka may kumatok na naman at sabihing, pabigat ako. Parang may pumiga sa dibdib ni Sabio. Umupo siya sa gilid ng kama at marahang hinawakan ang kamay ng ina. Hindi na po. Hindi na kayo babalik doon. Nandito ako. Tumitig sa kanya si Celestina, parang bata na kailangang ulit-ulitin ang pangako para maniwala. Hindi mo ako iiwan? Hindi, nanay. Noon pinalayas nila ako. Ngayon, ako na mismo ang hindi aalis. Sa mga sumunod na araw, sinimulan ni Sabio ang pag-aalaga kay Celestina, hindi lang bilang anak, kundi bilang taong matagal nang naghihintay na makabawi. Kumuha siya ng caregiver na si Yvette Orenze, isang dating OFW mula Kuwait na umuwi sa Pilipinas matapos alagaan ang sariling ina hanggang sa huling sandali. Hindi siya madaldal pero maalaga ang kilos. Marunong siyang magpaligo ng matanda nang hindi pinaparamdam na wala itong dignidad. Marunong siyang magbigay ng gamot nang hindi nagmamadali. At higit sa lahat, marunong siyang makinig. "Nanay Celestina," sabi ni Yvette isang umaga habang inaayos ang mainit na tubig sa palanggana. "Kapag masakit po ang tuhod, sabihin niyo lang, hindi po kailangang tiisin." Napangiti ng mahina si Celestina. "Sanay ako sa tiis, anak." Sumagot si Yvette habang maingat na nilulubog ang maliit na tuwalya sa tubig. "Dito po, hindi na bawal mapagod. Hindi na rin bawal humingi ng tulong." Parang simpleng salita lang iyon, pero para kay Celestina, malaki ang tama. Sa loob ng maraming taon, itinuro sa kanya ng sariling mga anak na nakakahiya ang mga ilangan. Na kapag mahina ka na, pabigat ka na. Na kapag matanda ka na, wala ka ng halaga. Ngayon, unti-unti may mga taong nagpaparamdam sa kanya na kahit kulubot na ang kamay at mahina na ang lakad, tao pa rin siya, ina pa rin siya, karapat-dapat pa rin siyang alagaan. Tuwing umaga, pinapaupo siya ni Yvette sa veranda. May maliit na mesa roon, may mainit na kape, lugaw na may luya, at minsan ay pandesal na binibili ni Mang Kiriko mula sa bayan. Dumadalaw si Aling Belen dala ang prutas. Si Father Elpidio naman ay dalas maghatid ng dasal at balita mula sa kapilya. Si Imelda, matapos umalis sa trabaho sa bahay ng mga mabunga, ay pansamantalang tinulungan ni Sabio na makahanap ng mas maayos na trabaho sa rest house bilang kitchen helper. "Nay," sabi ni Imelda isang araw habang maghahain ng supas, "pasensya na po. Kung mas maaga lang po sana akong nagsalita." Hinawakan ni Celestina ang kamay niya. "Anak, kung hindi ka tumawag kay Kiriko, baka wala na ako ngayon. Huwag mong sisihin ang sarili mo." Napaiyak si Imelda. "Takot po kasi ako noon." "Lahat tayo natatakot.
Pero dumating ka pa rin sa punto na pinili mong gawin ng tama. Yun ang mahalaga. Dumadalaw din si Micaela. Sa una, palihim siyang pumupunta. Takot pa rin sa galit ng kanyang mga magulang. Ngulit nang malaman ni Sabio, hindi niya ito pinagbawalan. Sa halip, kinausap niya ang bata ng mahinahon. Micaela, ligtas ka rito. Pero kailangan malinaw sa'yo, hindi ka namin ginagamit laban sa mga magulang mo. Kung may sasabihin kang totoo, dahil iyon ang tama, hindi dahil gusto naming saktan sila. Tumanggi si Micaela. Tito Sabio, mahal ko pa rin po sila, ngunit hindi ko kayang sabihing tama ang ginawa nila kay Lola. Iyon ang isa sa pinakamabigat na katotohanan sa batang puso ni Micaela. Mahal niya ang kanyang mga magulang, ngunit nakita niya ang mukha ng kasamaan sa loob ng sariling tahanan. Sa murang edad, natuto siyang ang pagmamahal sa pamilya ay hindi dapat maging dahilan para pagtakpan ang pang-aabuso. Habang unti-unting bumabangon si Celestina, nagsimula naman ang mas seryosong laban sa labas ng rest house. Si Attorney Mireya Talusan ay nagsampa ng reklamo kina Roldan, Maribel, Trixon, Herbacio, Nemesio Dacumos at Dr. Hilarion Peñaflor. Nakapaloob sa reklamo ang elder abuse, falsification of documents, coercion, illegal property dealings at paggamit ng peking medical certificate para alisin ang karapatan ni Celestina sa sariling desisyon. Hindi naging madali ang proseso. Sa unang linggo pa lang, nagsimulang kumalat ang paninira. Si Trixon, na sanay gumamit ng social media para pagandahin ang mukha ng pamilya, nag-post ng mahabang kwento. Sinabi niyang ang kanilang ina raw ay matagal nang may problema sa pag-iisip. Sinabi niyang ang ampun daw na si Sabio ay bumalik lang para agawin ng lupa. Gumamit pa ng lumang larawan kung saan nakangiti si Celestina sa birthday ni Micaela para palabasing maayos ang trato nila sa kanya. Hindi porket may magandang litrato, maganda na ang totoong buhay. Sabi ni Atty. Mireya nang ipakita iyon ni Savio sa kanya. Tahimik lang si Savio. Ayaw niyang gawing palitan ng posang laban. Para sa kanya, hindi social media ang maghahatol. Ebidensya ang magsasalita. Ngunit naapektuhan pa rin si Celestina. Isang hapon, nadatnan siya ni Savio na nakaupo sa beranda. Hawak ang cellphone ni Yvette. Nabasa niya ang ilang komentong nagsasabing walang utang na loob si Savio, na baka raw nag-iinarte lang si Celestina, na dapat daw ayusin na lang sa pamilya ang problema. Nay, dahan-dahang sabi ni Savio, huwag niyo na pong basahin yan. Nakakalungkot lang anak, ang dali nilang humusga. Hindi nila nakita noong nakaupo ako sa putikan, hindi nila naramdaman ang lamig ng gabing iyon. Makikita rin po nila ang totoo. Pero Savio, napatingin siya sa anak. Kailangan ba talaga natin silang kasuhan? Anak ko pa rin sila. Napabuntong hininga si Savio. Alam niyang darating ang tanong na iyon. Kahit gaano kasakit ang ginawa ni Roldan, Maribel at Trixon, ina pa rin si Celestina. Ang puso ng ina, kahit sugatan, madalas naghahanap pa rin ng dahilan para magpatawad. Umupo siya sa tabi nito. Nay, hindi ko kayo pipilitin kung ayaw nyo, pero pakinggan niyo po ako. Ang pagpapatawad, pwedeng ibigay ng puso, pero ang pananagutan, kailangang harapin ng gumawa ng mali. Kung hindi sila mananagot, baka gawin nila ito sa iba. Baka may isa pang matandang mapirmahan ng peking papel. Baka may isa pang ina ang palabasing baliw para makuha ang bahay niya. Natahimik si Celestina. Kayo po ang nagturo sa akin na ang awa ay hindi dapat ginagamit para palakasin ng mapang-abuso. Hindi ito paghihiginte. Proteksyon ito. Para sa inyo, para sa iba katulad ninyo. Matagal bago sumagot si Celestina. Sa huli, dahan-dahan siyang tumanggo. Kung itutuloy natin, ayoko ng sigawan, ayoko ng pagpapahiya. Hindi po tayo magpapahiya, hahayaan nating magsalita ang totoo. Samantala, sa dating bahay ng mga mabunga, unti-unti nararamdaman ng magkakapatid ang bigat ng ginawa nila.
Hindi pa man tapos ang kaso, nagsimula ng umiwas ang mga taong dati nilang pinagyayabangan. Ang investor na si Mr. Agaton Feria ay umatras sa usapan matapos marinig ang balita. Ang ilang kliyente ni Roldan ay nagtanong kung totoo bang sangkot siya sa peking dokumento. Si Maribel naman ay hindi na iniimbita sa mga pagtitipon ng dati niyang amigas sa bayan. Kapag dumadaan siya sa palengke, may mga matang sumusunod sa kanya. Sa yung anak na nagpalabas sa nanay sa bagyo. Grabe, kung kaya niya iyon sa ina niya, paano pa sa ibang tao? Sagot ng isa. Narinig iyon ni Maribel at mabilis siyang lumakad palayo. Galit siya, napapahiya siya, ngunit sa ilalim ng galit may isang maliit na boses na ayaw niyang pakinggan. Ang konsensyang matagal niyang tinabunan ng yabang. Si Roldan naman ay naging balisa. Hindi siya makatulog ng maayos. Sa tuwing umuulan, naaalala niya ang mukha ni Celestina noong nasa labas ito ng pinto. Naaalala niya ang sandaling gusto niyang buksan ng pinto, ngulit pinigilan siya ng takot. Takot kay Gervasio, takot mawalan ng pera, at takot masira ang plano. Ngunit habang tumatagal, mas malinaw sa kanya na hindi takot ang dahilan. Pinili niyang manahimik, at ang pananahimik niya ang halos pumatay sa sariling ina. Isang gabi, habang umiinom siya sa madilim na kusina, dumating si Trixon. "Kuya, kailangan nating magkaisa. Kung may bibigay sa atin, talo tayo." Tinignan niya si Roldan. "Talo na tayo, Trixon. Noong gabing isinara natin ang pinto, talo na tayo." "Nagdadrama ka na naman. Huwag kang magpapadali sa guilt." "Guilt?" Mapait matawa ni Roldan. "Nanay natin uyon. Nanay natin na mas pinili ang ampon kaysa sa atin." Napahampas si Roldan sa lamesa. Hindi niya pinili si Savio dahil ampon siya. Pinili niya siya dahil siya ang nagpakitang anak. Natigilan si Trixon. Sanay siyang makita si Roldan na praktikal, malamig at kakampi nila. Hindi niya inakalang darating ang araw na sasabihin nito iyon. Dumating si Gervasio, halatang narinig ang sigawan. "Ano itong naririnig ko?" Walang sumagot. "Kailangan niyong tumihil, lalo na kaya Roldan. Huwag kang gagawa ng ikasisira nating lahat." Tinignan siya ni Roldan. "Ikaw ang sumira sa atin." Ngumiti si Gervasio pero may babala sa mata. "Ako? O kayo na masyadong madaling matukso sa pera?" Walang naisagot si Roldan. Dahil totoo iyon. Hindi sila inosente. Hindi lang sila niloko ni Gervasio, pinili nilang magpaloko dahil gusto rin nila ang pakinabang. Sa kabilang banda, sinubukan pa rin ni Gervasio na iligtas ang sarili. Tinawagan niya si Bramante Ilagan, ang safety officer na kasama ni Savio noong inspeksyon. Inalok niya ito ng pera palapik sa pagbabago ng structural findings. "Bramante, praktikal lang tayo." Sabi ni Gervasio sa isang tagong pagkikita sa parking area ng lumang hardware. "Isang pirma mo lang, maayos ang lahat. Hindi kailangan umabot sa kaso. Magkano ba ang gusto mo?" Tahimik si Bramante. "Alam mo bang may matandang halos mamatay dahil natakpan ng illegal ninyong extension ang bentilasyon ng kwarto niya?" Napairap si Gervasio. "Huwag mo akong dramahan, lahat may presyo." Kinuha ni Bramante ang cellphone mula sa bulsa at ipinakita ang naka-on na recorder. Hindi lahat. Namutla si Gervasio. Ang recording na iyon ay agad na ipinasa kay Attorney Mireya. Nadagdagan ng ebidensya. Kasabay noon, lumabas din ng ilang dokumento mula sa munisipyo na nagpapatunay na may natanggap na pera si Nemesio Dacumos sa pagproseso ng mga peking permit at ulat. Si Dr. Hilario naman, ng unang imbestigahan, nag-deny. Ngunit nang makita niya ang kopya ng resibo ng deposito mula sa account ni Gervasio, nagsimula siyang mataranta. Habang papalapit ang unang pagdinig, nagsulat si Celestina ng mga liham para kina Roldan, Maribel at Trixon. Hindi niya alam kung ibibigay niya ang mga iyon, pero sabi ni Yvette, minsan daw may mga sugat na kailangang ilabas sa papel bago tuluyang humilom. Para kay Roldan, isinulat niya, "Anak, naalala ko noong bata ka, ayaw mong matulog kapag hindi ko hawak ang paa mo.
Takot ka noon sa dilim. Sana noong lumaki ka, hindi mo hinayaan na ang pera ang maging dilim sa loob mo. Para kay Maribel. Anak, noong graduation mo, wala akong bagong damit pero bumili ako ng puting sapatos para sa'yo. Hindi ko iyon isinusumbat. Gusto ko lang maalala mong bago ka natutuhang mahiya sa akin, minahal kita ng buong buo. Para kay Trixon. Bunso, ikaw ang pinakamatagal kong kinarga dahil iyakin ka noong bata ka. Nung sinabi mong, "Diyan ka nang mamatay tanda," hindi lang ako nasaktan. Parang namatay ang batang minsan kong pinatahan sa dibdib ko. Matapos niyang isulat ang mga iyon, matagal siyang umiyak. Hindi na iyon iyak ng takot. Iyon ay iyak ng ina na tinatanggap ng hindi na niya kayang ibalik ang dating mga anak sa dati nilang anyo. Dumating ang araw ng pagdinig sa munisipyo kung saan unang haharapin ang reklamo at ebidensya bago ito umakyat sa mas mataas na korte. Nandon sina Savio, Attorney Mireya, Celestina, Yvette, Imelda, Mang Quirico, Aling Belen, Ramilito at Nicaela. Sa kabilang panig, nandon sina Roldan, Maribel, Trixon, Gervasio, Nemesio at Dr. Hilarion. Si Maribel ay nakaitim na damit, pilit na marangal ang postura. Si Trixon naman ay tahimik, walang cellphone sa kamay sa unang pagkakataon. Si Roldan naman ay mukhang ilang gabing hindi nakatulog. Nang ipakita ang CCTV footage, bumigat ang buong silid. Kitang-kita si Celestina sa labas, basang-basa, habang unti-unting nagsasara ang pinto. Kitang-kita ang anino ni Maribel at Trixon. Kitang-kita rin na hindi kusang gumala ang matanda. Siya ay naiiwan sa labas matapos mapagsarhan. Napahawak si Celestina sa dibdib. Kahit alam niyang nangyari iyon, iba pa rin ang sakit kapag nakita niya sa harap ng maraming tao. Tumayo si Imelda bilang saksi. Nanginginig ang boses niya noong una pero habang nagsasalita, lumalakas ito. "Ako po ang katulong nila. Matagal ko pong nakita kung paano tinatrato si Nanay Celestina. Hindi po siya pinapakain ng maayos. Pinapatira po siya sa kwartong may tulo. Pinagbabawalan siyang lumabas kapag may bisita. At noong gabi ng bagyo, gusto ko pong tulungan siya pero pinigilan ako ni Ma'am Maribel." "Sinungaling," sigaw ni Maribel, pero agad siyang pinatahimik. Sumunod ay ipinakita ang voice recordings. Nandun ang boses ni Gervasio, nag-uutos na itago ang kalagayan ni Celestina. Nandun ang boses ni Maribel, sinasabing huwag palabasin ang matanda. Nandun ang boses ni Trixon sa huling bahagi, mablabo, ngunit sapat para marinig ang mga salitang, "Diyan ka nang mamatay tanda." Napayuko si Trixon. Hindi na siya kayang tignan ng kahit sino. Pagkatapos, ipinakita ni Attorney Mireya ang medical record ni Dr. Hilarion at ang ebidensyang taliwas ito sa aktual na sagot ni Celestina sa pagsusuri. Ipinakita rin ang peking permit, ang ulat ni Bramante at ang recording ng panunuhol ni Gervasio. Sa gitna ng lahat, biglang tumayo si Roldan. "May sasabihin ako," nanginginig ang wika niya. Napatingin sa kanya si Gervasio. "Roldan, maupo ka." Ngunit hindi na siya umupo. Totoo ang karamihan sa sinabi nila. Pinilit namin si Nanay na pumirma sa mga dokumento. Alam naming ayaw niya. Alam naming hindi siya baliw. Ginamit ang certificate para makuha ang kontrol sa bahay. At noong gabi ng bagyo, nakita ko siya. Nakita kong nasa labas siya. Gusto kong buksan ang pinto pero hindi ko ginawa. Napahigbi si Celestina. Tumayo si Gervasio. "Sinisira mo kaming lahat." Humarap si Roldan sa kanya. "Hindi, ngayon ko lang sinasabi ang totoo. Ikaw ang nagtulak sa amin, pero kami ang pumayag. Hindi ako malinis, hindi ako inosente, pero pagod na akong itago na halos pinatay namin ang sarili naming ina." Sa sandaling iyon, bumagsak ang huling pader ng kasinungalingan. Si Maribel ay napaupo, nanginginig. Si Trixon naman ay tahimik na umiiyak. Si Gervasio naman ay galit na galit, pero wala na siyang makitang kakampi. Lumapit si Savio kay Celestina. Akala niya matutuwa ito dahil may umamin na. Ngunit ang nakita niya ay isang inang durog na durog.
Nay, bulong niya. Anak ko pa rin siya, iyak ni Celestina habang nakatingin kay Roldan. Kahit ganun ang ginawa niya, anak ko pa rin siya, kaya ang sakit-sakit marinig na totoo ang lahat. Hinawakan ni Savio ang balikat niya. Alam ko, Nay. Nagpasya ang lupon na ituloy ang kaso at maglabas ng protective order para hindi na makalapit sina Roldan, Maribel, Trixon, Herbacio at iba pang kasabwat kay Celestina ng walang pahintulot. Ipinasa rin ang findings sa kaukulang ahensya para sa illegal construction, falsification at professional misconduct ni Dr. Hilarion. Hindi pa iyon ang huling hatol, ngunit malinaw na nagsimula na ang pagbagsak ng lahat ng kasinungalingang itinayo nila. Paglabas ng silid, umuulan ng mahina. Hindi na bagyo, ambon na lang. Ngulit na pahinto si Celestina sa ilalim ng bubong. Tumingin siya sa langit at sa unang pagkakataon, hindi takot ang nararamdaman niya sa ulan. Malungkot pa rin, masakit pa rin, pero hindi na siya nag-iisa. Inalalayan siya ni Savio pababa sa hagdan. Nasa likod nila sina Yvette, Imelda, Mang Quirico, Aling Belen, Ramilito, Attorney Mireya at Nicaela. Nay, kaya niyo pa po? Tanong ni Savio. Tumanggo si Celestina. Kaya ko, anak. Masakit pero kaya ko. Pagdating nila sa sasakyan, tumigil siya sandali at tumingin kay Savio. Mahina ang boses niya, pero malinaw ang bawat salita. Anak, hindi pala lahat ng dugong galing sa'yo marunong magmahal. Napatingin si Savio sa kanya. Nagpatuloy si Celestina habang pinipigil ang luha. Minsan, ang tunay na anak ay hindi yung ipinanganak mo. Minsan ang tunay na anak ay yung piniling manatili kahit minsan mo siyang hindi kayang ipagtanggol. Hindi nakasagot si Savio. Yumuko siya at hinalikan ang kamay ng ina. Sa araw na iyon, hindi pa tapos ang laban. May korte pang haharapin, may sugat pang hihilom, at may mga gabing babalik ang alaala ng bagyo. Ngulit sa puso ni Celestina, may isang bagay ng malinaw. Hindi na siya ang matandang nakakulong sa madilim na silid sa likod ng bahay. Hindi na siya ang inang naghihintay sa tira-tirang pagkain. Hindi na siya ang babaeng walang boses sa sariling pamilya. Mula sa araw na iyon, unti-unti niyang babawiin ang sarili, hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pagtayo muli, sa pagsasalita ng totoo, at sa pagtanggap na may mga pamilyang kailangang bitawan para makabuo ng tahanang marunong magmahal. Bago tayo magpatuloy sa huling parte ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Ngayon, dito na nating makikita ang buong bunga ng sakit, pagtitiis, katotohanan at pagmamahal na hindi nasusukat sa dugo. Dahil ang tunay na katapusan ng isang kwento ay hindi lang kung sino ang natalo at sino ang nanalo, kundi kung sino ang natutong bumangon, magpatawad ng may hangganan, at mamuhay ng hindi na muling papayagan na yurakan ang kanyang pagkatao. Lumipas ang 3 taon mula nung lumabas si Aling Celestina Mabunga sa munisipyo na may hawak na bagong lakas sa puso. Hindi agad naging madali ang mga sumunod na araw. Hindi dahil nailigtas siya ni Savio ay bigla nang nawala ang lahat ng sakit. Hindi dahil may protective order na ay bigla nang tumihimik ang alaala ng gabing iyon. Maraming gabi pa rin siyang nagigising sa tunog ng malakas na ulan. Kapag may kumakalabog na yero sa malayo, napapaupo siya sa kama, nanghinginig ang kamay at hinahanap ang kandado sa pinto kahit wala namang kandado ang bagong silid niya. Yvette, minsan ay mahina niyang tawag sa madaling araw. Agad namang pumapasok si Yvette, ang caregiver na naging parang anak na rin niya sa araw-araw na pag-aalaga. Nay Celestina, nandito po ako. Panaginip lang po.
Akala ko nasa labas na naman ako. Bulong ng matanda, pawis na pawis kahit malamig ang gabi. Uupo si Yvette sa tabi niya, iaabot ang baso ng maligamgam na tubig at sasabihing, "Wala na po kayo doon, nasa bahay niyo na po kayo, walang magpapalayas sa inyo dito." Unti-unti natutunan ni Celestina na paniwalaan iyon. Hindi sa isang linggo, hindi sa isang buwan, kundi sa mahabang proseso ng paghilom. Sa tulong ng gamot, regular na check-up, therapy, tamang pagkain, at higit sa lahat, respeto, bumalik ang kulay sa pisngi niya. Hindi na siya kasing lakas ng dati, pero natutunan niyang maglakad sa hardin tuwing umaga, hawak ang tungkod na regalo ni Mang Querico. Sa bawat hakbang, tila binabawi niya ang mga taong ginugol niya sa likod ng bahay, sa madilim na silid, sa takot at pananahimik. Ang rest house na dinalhan sa kanya ni Savio ay hindi na natiling rest house lamang. Sa paglipas ng panahon, naging isang maliit na tahanan ito para sa mga taong tulad niya, mga matatandang iniwan, niloko, pinapirma sa mga papeles na hindi nila maintindihan o itinuring na pabigat ng sariling pamilya. Tinawag ito ni Celestina na bahay silungan ni Donato, bilang pag-aalala sa yumaong asawang minsang nagsabi sa kanilang mga anak na ang dapat ikahiya ay ang pagyaman na may nakalimutang pinagmulan. Noong unang iminungkahi ni Savio na gawing foundation ang lugar, nag-alinlangan pa si Celestina. "Anak, kaya ba natin iyon?" Tanong niya habang nakaupo sila sa veranda. "Baka masyado kang mapagod, marami ka nang ginagawa para sa akin." Gumiti si Savio. Hindi na siya ang batang may lumang backpack. Isa na siyang respetadong engineer at real estate compliance consultant, pero sa harap ni Celestina, anak pa rin siya. "Nay, kung noong wala kayong pera kaya ninyong bigyan sa iba, bakit ngayong may kakayahan na tayo, titigil tayo?" Napangiti si Celestina, may luha sa mata. "Manaka nga sa akin. Kayo po ang nagturo." Sa bahay silungan ni Donato, may maliit na klinika na dinadalaw ni Nurse Parina tuwing Miyerkules. May legal desk na pinupuntahan ni Attorney Mireya Talusan 2 beses sa isang buwan para tumulong sa mga matatandang may problema sa titulo, mana, pensyon at pang-aabuso. May kusina kung saan si Imelda ang namamahala. Ngayon ay mas maayos na ang buhay at nakakapagpagamot na ng anak niyang may hika. May maliit na silid-aralan din sa likod kung saan nagtuturo si Celestina ng pananahi sa mga senior citizen, byuda at ilang nanay na gustong magkaroon ng dagdag kabuhayan. "Hindi kailangang perpekto ang tahi sa umpisa," sabi ni Celestina sa isang matandang babae na nahihiya dahil baluktot ang tahi ng kurtina. "Ganyan din ang buhay, minsan tabingi, minsan punit, pero basta hindi ka susuko, kaya pang ayusin." Sa bawat sinasabi niyang iyon, alam ng mga nakikinig na hindi lang tela ang tinutukoy niya. Si Micaela, ang apo niyang minsang nagdala ng pandesal sa kanya sa likod ng bahay, ay lumaki ring may bagong direksyon sa buhay. Nagtapos siya ng high school at nagpa siya na kumuha ng social work sa kolehiyo. Hindi iyon gusto ni Maribel noong una, pero wala na itong lakas para kontrolin ang anak. Si Micaela ay madalas tumulong sa bahay silungan, nag-aayos ng listahan ng mga benepisyaryo, naghahatid ng gamot at nakikipag-usap sa mga matatandang walang dumadalaw na kamag-anak. Isang hapon, habang inaayos niya ang mga lumang papeles sa opisina ni Savio, sinabi niya, "Tito, dati akala ko ang pamilya basta kasama mo sa bahay. Pero ngayon naiintindihan ko na, ang pamilya pala yung hindi ka gagawing maliit para lang sila ang magmukhang malaki." Napatingin sa kanya si Savio. "Mabigat ang natutunan mo sa murang edad, Micaela." "Opo, pero ayoko pong masayang iyon. Kung nakita ko ang maling ginawa sa lola, kailangang may mabuti akong gawin mula roon." Sa mga panahong iyon, patuloy naman ang pag-usab ng mga kaso. Hindi mabilis ang batas. Maraming hearing, maraming postponement, maraming papeles, maraming araw na kailangang muling ikwento ni Celestina ang mga nangyari.
May mga pagkakataon na gusto na niyang umatras. Hindi dahil hindi niya gusto ang hustisya, kundi dahil napapagod siyang balikan ang sakit. Ngunit tuwing nanghihina siya na anroon si Savio, hindi niya pinipilit ang ina. Hindi siya sumisigaw ng kailangan nating lumaban. Sa halip, tahimik niyang inilalatag ang shawl sa balikat nito at sinasabing, "Kayo ang masusunod, Nay, pero tandaan niyo, hindi niyo na kailangang matakot. Hindi na kayo mag-isa." Sa huli, lumabas ang mga desisyon. Si Gervasio Linatok ay napatunayang may pananagutan sa falsifikasyon, coercion, illegal dealings at attempted bribery. Nawala ang karamihan sa kanyang kontrata at napatawan siya ng kaukulang parusa. Ang dating lalaking laging mayabang, laging mabango, laging nakangiti na parang hawak niya ang mundo, ngayon ay halos walang makatingin ng diretsyo sa bayan. Ang perang inakala niyang parangga sa lahat ay hindi sapat para burahin ang ebidensyang iniwan ng sariling kasakiman. Si Nemesio Dacumos, ang barangay clerk na tumanggap ng sobre kapalit ng pekeng proseso, ay natanggal sa serbisyo. Pinagbayad siya ng danyos at tuluyang nawala ang tiwala ng mga taong dati niyang nilalapitan. Si Dr. Hilarion Peñaflor naman ay nasuspinde sa propesyon dahil sa maling medical certificate na ginamit para palabasing mahina ang pag-iisip ni Celestina. Maraming pasyente ang lumipat ng doktor at ang dating klinikang laging puno ay naging tahimik. Ang illegal na extension sa likod ng bahay ng mga mabunga ay tuluyang giniba. Hindi na ito simpleng pagpapagawa. May mga inspektor, may demolition crew, may harang sa kalsada, at may mga kapitbahay na tahimik na nanunood. Habang bumabagsak ang mga hollow block at yero, tahimik na nakatayo si Roldan sa malayo. Hindi siya lumapit, hindi siya sumigaw. Tinitigan lang niya ang bahagi ng bahay na minsang ginamit para takpan ang bintana ng sariling ina. Doon nagsimula ang dilim, mahinang sabi ni Roldan sa sarili. Si Roldan ay nakulong ng ilang panahon dahil sa laging partisipasyon niya sa pamemeke at panggigipit kay Celestina. Sa kulungan, natuto siyang magsulat ng liham. Hindi iyon maganda ang sulat, maraming bura. Maraming pahina ang napunit dahil hindi niya alam kung paano sisimula ng paghihingi ng tawad sa inang halos pinatay ng sarili niyang pananahimik. Pero isang araw, nakatanggap si Celestina ng liham mula sa kanya. "Nay, hindi ko alam kung may karapatan pa akong tawagin kayong Nay. Wala akong dahilan na sapat para sa ginawa ko. Hindi lang ako nadala ni Gervasio. Pinili ko ang pera, pinili ko ang takot, pinili ko ang sarili ko. Kung hindi niyo ako kayang patawarin, tatanggapin ko. Pero gusto kong malaman ninyo, araw-araw kong dala ang mukha niyo noong gabing iyon." Matagal na tinitigan ni Celestina ang liham. Hindi niya agad sinagot. Itinupi niya ito at inilagay sa kahon kasama ng mga lumang larawan. Hindi pa siya handang makipagkita, ngulit hindi na niya itinapon ang sulat. Para sa kanya, sapat na muna iyon. Ang hindi na niya pagbura sa posibilidad na balang araw, baka may sugat na pwedeng hilumin mula sa malayo. Si Maribel naman ay bumagsak mula sa mundong pinilit niyang ipakita sa iba. Iniwan siya ni Gervasio nang lumiit ang pera at lumaki ang kahihiyan. Ang mga dating amiga niyang mahilig sa pagtitipon ay unti-unti nawala. Naranasan niyang maglakad sa palengke nang walang bumabati, hindi dahil mahirap na siya, kundi dahil alam ng mga tao ang ginawa niya sa sariling ina. Sa bandang huli, nagsimula siyang mag-volunteer sa public hospital, hindi para magbayad agad ng kasalanan, kundi bilang unang pagsubok na matutong yumuko. Nagtutupi siya ng kumot para sa mga pasyente, tumutulong sa pila ng senior citizens, at minsan ay napapahinto kapag may nakikita siyang matandang babae na kahawig ni Celestina. Isang araw, nagpadala siya ng mensahe kay Micaela. "Anak, gusto kong makita ang lola mo. Hindi para humingi ng pera. Gusto ko lang humingi ng tawad." Hindi agad sumagot si Micaela. Ipinakita niya ito kay Savio at kay Celestina. Matagal na tahimik ang matanda. "Hindi ko pa kaya ang matagal na usapan," sabi ni Celestina. "Pero kung darating siya sa kaarawan ko,
Papasukin natin. Hindi para ibalik ang dati. Para lang hindi na habang buhay na sugat ang pagitan namin. Si Trixon naman, ang bunso, ang pinakamatagal bago bumalik. Nang una, puro galit pa rin. Galit kay Savio, galit sa mga kapitbahay, galit sa internet na minsan niyang ginamit para magsinungaling, ngulit siya ring lumamon sa kanya. Nawalan siya ng sponsors, buyers at mga kakilalang kumakapit lang pala sa kanya dahil sa imahe. Sa huli, nagtinda siya sa maliit na tindahan ng isang kakilala sa kabilang bayan. Doon niya unang naranasang mapagod ng walang pumapalakpak, magtrabaho ng walang kamera at kumita ng hindi nagsisinungaling. Isang hapon, dumating siya sa bahay silungan ng may bitbit na lumang kahon. Hindi siya agad pumasok. Nakita siya ni Imelda sa gate. "Sir Trixon?" Gulat siyang sabi. Napayuko si Trixon. "Huwag mo na akong tawaging sir. Wala namang natira sa pagiging sir ko." Dinala siya ni Imelda sa veranda kung saan nakaupo si Celestina. Nang makita ng matanda ang bunso, nanigas sandali ang katawan niya. Bumalik sa kanyang pandinig ang tinig na minsang sumigaw, "Diyan ka na mamatay, tanda!" Napansin iyon ni Trixon. Lumuhod siya bago pa man makapagsalita ang ina. "Nay!" Halos pabulong niyang sabi. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin, pero dinala ko po ito. Binuksan niya ang kahon. Nasa loob ang lumang gunting panahi ni Celestina. Ang gunting na nawala noong panahong kinukulong siya sa likod ng bahay. Akala niya noon ay naitapon na iyon. Itinago pala ni Trixon, hindi dahil mahalaga sa kanya, kundi dahil ayaw niyang makita ng ina ang bagay na nagpapaalala sa dating lakas nito. "Bakit nasa iyo ito?" tanong ni Celestina. "Tinago ko po noon kasi kapag nakikita ko kayong nananahi, naaalala kong kayo ang bumuhay sa amin. Ayoko pong maalala. Mas madaling maging galit kapag kinakalimutan mo ang utang na loob." Naminginig ang kamay ni Celestina nang kunin niya ang gunting. Mahaba ang katahimikan sa pagitan nila. "Hindi ko makakalimutan ang sinabi mo sa akin, Trixon." Mahina niyang wika. Napayuko ang lalaki. "Alam ko po, pero ayoko ring habang buhay kang maging batang nawala sa galit." Napahagulgul si Trixon. Hindi siya yinakap ni Celestina. Hindi pa. Ngunit hinayaan niya itong umiyak sa paanan niya. At para kay Trixon, iyon ang unang araw ng tunay na pagharap sa kasalanan niya. Dumating ang 70 kaarawan ni Celestina. Hindi marangya ang handaan, mulit puno ng tao ang bahay silungan. Naroon sina Savio, Micaela, Imelda, Yvette, Mang Quirico, Aling Belen, Father Elpidio, Nurse Parina, Attorney Mireya, Bramante, Ramilito at ang mga matatandang natulungan ng foundation. May pansit, puto, mainit na tsokolate at isang simpleng cake na may nakasulat na, "Para kay Nanay Celestina, ilaw ng tahanang hindi sumuko." Bago hipan ng kandila, tumayo si Savio sa harap ng lahat. Hawak niya ang isang folder. Tahimik ang paligid. "Nay," sabi niya, "noong makita ko kayo sa klinik matapos ang bagyo, nangako ako na hindi na kayo muling mawawalan ng tahanan. Ngayon, gusto kong malaman niyo na ang lupa at bahay na ito ay nakapangalan na sa inyo at sa bahay silungan ni Donato Foundation. Habang buhay itong mananatiling lugar para sa inyo at sa mga taong tulad ninyong kailangan ng ligtas na tahanan." Napatakip ang bibig ni Celestina. "Anak," lumapit si Savio at ibinigay ang folder. "Hindi na kayo makikiusap para patuluyin. Kayo na ang magbubukas ng pinto para sa iba." Nagsipalakpakan ng mga tao. Umiiyak si Imelda. Si Mang Quirico ay palihim na nagpupunas ng mata. Si Aling Belen naman ay halos hindi makapagsalita. Sa gilid ng hardin, dumating sina Maribel at Trixon. Simple ang suot nila. Walang alahas, walang yabang. Hindi sila pumasok agad. Si Micaela ang lumapit at umakay sa kanila. Nang makarating sila sa harap ni Celestina, sabay silang lumuhod. "Nay," sabi ni Maribel, basag ang tinig.
Hindi ko po mababawi ang ginawa ko. Hindi ko rin po hihilinging bumalik agad ang tiwala nyo. Pero patawarin nyo po ako kung kaya nyo. Hindi dahil karapat-dapat ako, kundi dahil pagod na pong maging taong kinahiya ko rin sa huli. Sumunod si Trixon. Nay, kung pwede ko lang bawiin ang sinabi ko noong bagyo, gagawin ko. Pero hindi na pwede. Kaya tatanggapin ko kahit hindi nyo ako yakapin. Gusto ko lang pong malaman nyo na habang buhay kong pagsisisihan niyon. Tahimik na tumingin si Celestina sa kanila. Ang buong lugar ay halos walang hininga. Sa huli, dahan-dahan niyang ipinataw ang 2 kamay sa ulo ng mga anak. Pinapatawad ko kayo, sabi niya. Dahil kung hindi, ako rin ang habang buhay na mabibigatan. Pero pakinggan niyo ako. Ang pagpapatawad ko ay hindi ibig sabihin na babalik lahat sa dati. Ang tiwala ay hindi pagkain na basta isusubo ulit kapag nagugutom kayo. Itinatayo iyon, araw-araw, sa totoo, sa respeto, sa pagbabago. Tumangdo sina Maribel at Trixon habang umiiyak. Hindi ko na kayong hahayaang saktan ako. Pero hindi ko ring ipagdarasal na masira kayo. Gusto kong mabuhay kayong ng tama, kahit huli na kayong natutong magsimula. Sa malayo, hindi nakadalo si Roldan dahil nasa loob pa rin ng pasilidad na pinagdadalhan ng hatol, pero ipinabasa ni Micaela ang liham niya. Sa liham, sinabi niyang hindi niya hinihiling ang pagbabalik sa pamilya, kundi ang pagkakataong magbago kahit walang nakakakita. Ipinakinggan iyon ni Celestina ng tahimik. Sa huli, ipinikit niya ang mata at nagdasal sa panganay. Pagkatapos ng programa, umambon. Ang ilang tao ay nagtakbuhan sa ilalim ng tolda, pero ang Celestina ay nanatiling nakaupo sa biranda. Dati, ang ulan ang nagpapaalala sa kanya ng gabing iniwan siya sa labas. Ngayon, ang ulan ay parang paghuhugas ng lupa, pag-aalis ng alikabok at pagsisimula ng bagong panahon. Lumapit si Savio at isinukob sa balikat niya ang shawl. Nay, malamig po. Pasok na tayo. Ngumiti si Celestina habang nakatingin sa hardin. Sandali lang anak. Gusto kong marinig ang ulan nang hindi natatakot. Umupo si Savio sa tabi niya. Maya-maya, lumapit si Micaela at sumandal sa tuhod ng lola niya. Sa loob ng bahay, naririnig ang tawanan ni Yvette at Imelda habang nag-aayos ng pinggan. Si Father Elpidio ay nakikipagkwentuhan kay Mang Quirico. Si Attorney Mireya ay tinutulungan ng isang matandang lalaki na intindihin ang pension papers nito. Buhay ang bahay. Mainit, bukas, totoo. Hinawakan ni Celestina ang kamay ni Savio at Micaela. Sa pagkakataong iyon, naintindihan niya ang isang bagay na matagal niyang iniyakan. Hindi lahat ng pamilyang ipinagkaloob sa atin ay mananatiling tahanan. Minsan, may pamilyang kailangang bitawan dahil puro sugat ang dala. At minsan, may pamilyang nabubuo hindi dahil sa iisang dugo, kundi dahil sa iisang pagpili, ang manatili, magmahal at magtanggol kahit mahirap. Habang patuloy ang ambon sa labas, pumikit si Celestina at tahimik na nangumiti. Sa wakas, hindi na siya nasa labas ng pinto. Nasa loob na siya ng tahanang tunay na kanya.